Sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Quezon, doon lumaki si Clarice Evangelista. Isang dalagang may maamong mukha, kayumangging balat at mga matang puno ng pangarap, ngunit nababalutan ng lungkot. 23 taong gulang na siya, ngunit ramdam pa rin sa kilos at pananalita niya ang pagiging masunurin, mahinhin at may takot sa Diyos, mga katangiang minana niya sa kanyang yumaong ina. Hindi nakapagtapos si Clarice ng kolehiyo. Sa kabila ng mataas na marka noong high school at pagiging consistent honor student, napilitang huminto si Clarice upang alagaan ang inang may malubhang sakit sa atay. Anak, kahit anong mangyari, huwag mong pababayaan si Jomar. Huling bili ng kanyang ina bago ito pumanaw. Si Jomar ang bunsong kapatid ni Clarice na 6 na taong gulang pa lamang noon. Mula noon, naging mag-isa na siya sa pag-aaruga sa kapatid. Umaasang balang araw ay makakabawi rin sila. Ate, kailan po tayo magkakaroon ng sariling bahay? Tanong minsan ni Jomar habang sabay silang kumakain ng lugaw na may asin. Darating din ang panahon, mahal. Maghintay lang tayo. Tugon ni Clarice, pilit nung umiti sa kabila ng bigat sa dibdib. Isang araw, habang naghuhugas siya ng plato sa karinderyang kanyang pilasukan, nilapitan siya ng isa sa mga matagal ng kustomer. Clarice, may kaibigan ako sa Maynila. Naghahanap ng kasambahay. Malaki daw ang sahod at may libreng tulugan at pagkain. Interesado ka ba? Tanong ng Ale. Bagaman puno ng kaba, hindi nagdalawang isip si Clarice. Kung para sa ikabubuti ni Jomar, susubukan ko po. At doon nagsimula ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Biyahe pa lang patungong Maynila, ramdam na ni Clarice ang takot at pananabik. Ang kamay niyang nanlalamig ay mahigpit na nakakapit sa lumang bag na puno ng damit at isang picture frame ng kanilang pamilya. Pagkarating sa syudad, sinalubong siya ng matandang driver ng mansyon ni Rafael Samaniego, isang kilalang bilyonaryo at CEO ng isang tech conglomerate sa bansa. Ang mansyon ay parang palasyo. Mula sa malaking gate, tanaw ang 3 palapag na bahay, may swimming pool, malaking hardin at mga tanod sa bawat sulok. Diyos ko, parang hindi ito totoo, bulong ni Clarice habang pinagmamasdan ang lugar. Pagpasok niya sa loob, sinalubong siya ng isang matandang butler, si Mang Rene. Ikaw ba si Clarice Evangelista? Tanong nito. Opo, mahina niyang tugon. Simula ngayon, dito ka na maninilbihan. May mahigpit kaming alituntunin dito. Bawal ang chismis, bawal ang tamad, at higit sa lahat, bawal ang lumapit sa master's bedroom. Maniwanag? Tumango si Clarice. Opo, naiintindihan ko po. Inikot siya sa buong mansyon, ipinakita ang kanyang maliit, ngunit maayos na silid. Ang laundry area, kusina at mga kwartong lilinisin niya. Marami silang maid sa bahay, karamihan ay matagal nang naninilbihan doon. Agad niyang napansin ang malamig na pagtingin ng iba sa kanya. May mga bulungan, may mga sulyap na may halong pag-aalinlangan. Baka masyadong pabebe to, sabi ng isang kasamahan habang naglilinis ng bintana. Mukhang hindi tatagal dito, sagot pa ng isa. Ngunit hindi ito inalintana ni Clarice. Isinapuso niya ang pangarap para kay Jomar at ang pangakong babangon mula sa kahirapan. Kinabukasan, sinimulan niya agad ang trabaho. 5:00 pa lang ng umaga, gising na siya. Nililinis ang banyo, naglalaba ng mga kurtina, tinutupi ang mga kumot, at sinisigurado ang bawat sulok ng bahay ay walang alikabok. Tahimik lang siyang gumagalaw, walang reklamo, walang ingay. Ilang araw pa lang, napansin na ng ilang tauhan ang kanyang sipag. Isang hapon, habang pinupunasan niya ang sahig malapit sa veranda, dumaan si Rafael Samaniego, ang amo. Matangkad, matikas, at may malamig na tingin. Nakaitim na suit, may hawak na telepono, at tila hindi nililingon ang mga tao sa paligid. Ngunit sa kanyang peripheral vision, nakita niyang tahimik na nagtatrabaho ang bagong maid. Yan ba ang bagong katulong? Tanong ni Rafael. Sa personal assistant niyang si Denise. Opo sir, si Clarice. Masipag po, tahimik lang, sagot nito. Hindi sumagot si Rafael, ngunit napansin ni Denise ang bahagyang pagtigil ng lalaki sa paglalakad bago muling lumakad patungong opisina. Sa mga sumunod na linggo, lalo pang pinatunayan ni Clarice ang kanyang determinasyon.
Hindi siya nagsusumbong kahit siya ang inuutusang gumawa ng dobleng trabaho. Hindi siya nagrereklamo kahit ginagabi sa pagkilos. Ang tanging hiling lang niya gabi-gabi ay makausap ang kapatid niya sa cellphone. Ate, okay lang ako. Hindi na ako umiiyak. Mag-aaral akong mabuti para sabay tayong giginghawa. Sabi ni Jomar minsang tumawag. Naluha si Clarice. Salamat Jomar. Ate mo to. Hindi pitigil hanggat di kita mapagtapos. Ngunit nakangkanyang tahimik na sipag. May mga matan patuloy na nagmamatyag. Si Rafael, mula sa CCTV sa kanyang silid, ay palihim na pinapanood ang kilos ng dalaga. Hindi dahil sa pagnanasa, kundi sa pagtataka. Hindi ka tulad ng ibang nauna. Hindi ka takot sa trabaho, pero bakit ka parang laging may dalang bigat sa dibdib? Bulong niya sa sarili habang pinapanood ang video ng dalagang naglalaba sa ilalim ng araw. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin umaalis sa isipan ni Clarice ang mahigpit na bilin. Bawal lumapit sa master's bedroom, kaya tuwing maglilinis siya malapit doon, panay ang tingin niya sa orasan, panay ang bilis ng kilos. Hindi siya papalya, hindi siya magpapahuli. Ngunit ang hindi niya alam, may isang gabing magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Isang gabing mapupunta siya, aksidente, sa mismong lugar na bawal niyang lapitan. At mula roon, magugulat ang lahat. Maalinsangan ang unang gabi ni Clarice sa kanyang maliit na silid sa likod ng kusina. Bagamat may bentilador, ila ba hindi iyon sapat upang palamigin ang kaba at pagod sa kanyang dibdib. Nakatulog siyang yakap ang isang lumang unan habang iniisip kung tama nga ba ang naging desisyon niyang lisanin si Jomar sa probinsya. Kinabukasan, 4:00 pa lamang ng madaling araw, nagising na si Clarice. Hindi pa man tumutunog ang alarm clock, nakahanda na siya. Tahimik siyang bumaba sa kusina, nagpakulo ng tubig at nagsimulang maghanda ng agahan para sa mga kasambahay. Nakaugalian na pala sa mansyon na ang pinakabagong maid ang siyang maghahanda ng pagkain para sa lahat. Isang hindi opisyal na tradisyon, ngunit tahasang inaasahan. Habang nagpiprito ng itlog at nagsasaing, pumasok sa kusina si Marites, isa sa mga matagal ng kasambahay. Aba, maaga ka ha! Sabay irap nito. Baka naman nagpapabibo ka lang. Hindi mo kailangang magpakitang gilas ha? Sa una lang yan, napayuhulang si Clarice. Pasensya na po kung maaga akong gumising. Ugali ko na po kasi. Hindi iyon ang huling pagkakataong may maririnig siyang mga sarkastikong komento. Sa laundry area, si Linda naman ang lumapit sa kanya habang nagsasampay siya ng kumot. Alam mo Clarice, huwag kang masyadong masipag. Baka isipin ng amo natin, kami tamad, tapos ikaw lang laging maaasahan. Muli, ngumitilan si Clarice. Hindi po sa ganon. Gusto ko lang pong magampanan ng maayos ang trabaho ko. Sa kabila ng mga paghamak, ipinagpatuloy niya ang araw. Nilinis niya ang buong veranda, nagwalis ng bakuran, at siniguradong maayos ang pag-aayos ng mga kurtina sa receiving area. Halos 12 oras siyang walang tigil sa pagkilos, ngunit ni minsan ay hindi siya nagpakita ng pagod o pagkainis. Bagkus, sinisikap niyang matuto sa bawat gawaing iniatas sa kanya. Sa unang linggo pa lamang, madalas siyang inuutusang maglinis malapit sa master's wing, isang bahagi ng mansyon na bihirang mapasok ng kahit sinong tauhan. Ang hallway ay may pulidong marmol, may mamahaling painting sa bawat gilid at pinakikinis araw-araw. Doon din matatagpuan ang silid ng bilyonaryong si Rafael Samaniego. Clarice, utos ni Mang Rene isang hapon. Pakilinisan mo ang hallway sa tapat ng kwarto ni Sir Rafael. Ingat ka lang ha, ayaw na ayaw niya nang may naririnig habang nagtatrabaho siya. Opo, Mang Rene, tugon niya, sabay bitbit ng mop at balde. Habang pinupunasan niya ang sahig, dahan-dahang bumukas ang pinto ng master bedroom. Muling sumilip ang maamong mukha ni Rafael, hindi upang magsalita, kundi upang sulyapan lamang ang maid na masigasig sa paglilinis. Hindi siya nagpakita ng interes, ngunit hindi ring agad isinara ang pinto. Nakita niyang tila pawisan si Clarice, bagyang nakakunot ang noo habang sinisiguradong walang bahid ng dumi ang marmol. Nang gabing iyon,
Habang nanonood si Rafael sa CCTV mula sa kanyang opisina, napadako ang mata niya sa hallway footage. Nandoon si Clarice, mag-isang nagtatrabaho, may bitbit na mop at pamunas. Tumingin si Rafael sa screen, saka umiling. Bakit kaya parang hindi siya tulad ng iba? Bulong niya sa sarili. Samantala, sa quarters ng mga kasambahay, tahimik si Clarice habang naglalaban ng sariling mga damit. Sa tabi niya, si Jenny, isa sa mas nakababatang maid, ay tahimik ding nakatingin sa kanya. Alam mo, bulong ni Jenny, hindi ko alam kung naiinggit ako o naaawa sa'yo. Ha? Bakit mo naman nasabi? Tanong ni Clarice. Kasi ang sipag-sipag mo. Pero parang hindi ka napapansin. Hindi ka rin kinakausap ni Sir Rafael. Di tulad ng ibang maid na nakikilala agad. Ngumiti lang si Clarice. Ayos lang, hindi ko naman trabaho ang mapansin. Ang mahalaga, maayos kong nagagawa ang mga tungkulin ko. Tsaka para sa kapatid ko rin to. Hindi na sumagot si Jenny, napaisip lang siya kung saan nanggagaling ang lakas at pasensya ng dalagang ito na sa halip na mainggit o magreklamo ay pinipiling magsumikap. Lumipas ang mga araw, patuloy na pinagmamasdan ni Rafael si Clarice mula sa CCTV, ngunit hindi pa rin siya lumalapit. May kung anong bahagi sa kanya ang naiintriga sa katahimikan at disiplina ng dalaga. Hindi ito tulad ng ibang maid na palakaibigan o nagsusumiksik sa pansin. Si Clarice ay tila may sariling mundo, isang mundong puno ng obligasyon at pangarap. Denise, tawag ni Rafael sa kanyang asistante isang araw, anong pangalan ulit ng bagong maid? Si Clarice, sir. Clarice Evangelista. Taga saan siya? Sa Quezon Province, sir. Na-refer ng isa sa mga kaibigan ng pamilya. May kapatid daw na inaalagaan. Tugon ni Rafael habang muling ibinaling ang tingin sa laptop screen kung saan nakapos ang video clip ng dalagang nagwawali sa harap ng veranda. Sa mga araw na iyon, bagamat hindi alam ni Clarice, unti-unti siyang napapansin ng kanyang amo. Hindi sa paraang romantiko, kundi sa isang bihirang uri ng paggalang na mahirap maipaliwanag. Sa dami ng mga dumaan na tauhan sa bahay, ngayon lang siya nakaramdam ng interes na unawain ang buhay ng isa sa kanila. Isang gabi, habang nakaupo si Clarice sa gilid ng kanyang kama, pinagmamasdan niya ang larawan nila ni Jomar. Napaluha siya. Kumakain ka pa ba ng 3 beses sa isang araw, Jomar? Hindi ako papayag na abutin ka ng gutom tulad ng dati. Isiniksik niya ang larawan sa ilalim ng unan. Nagdasal at muling natulog nang may pag-asang kahit hindi niya ramdam ang init ng tahanan sa Maynila, makakahanap siya rito ng bagong direksyon. Sa kabila ng malamig na mga sulyap ng kanyang mga kasamahan at ng tahimik na obserbasyon ng kanyang amo, si Clarice ay unti-unting binubuo ang kanyang pangalan. Hindi sa sigawan, kundi sa katahimikan ng kanyang sipag. At sa araw-araw na pagtahak niya sa hallway na malapit sa silid ni Rafael, hindi niya alam na mas lalapit pa siya sa lugar na iyon at sa buhay ng lalaking naninirahan doon. Sa kabila ng malamig na trato ng ibang kasambahay, si Clarice ay patuloy sa kanyang pagtupad sa mga gawain. Hindi para mapansin, kundi dahil sa paninindigan. Hindi alintana ang pagod o ang inggit ng iba. Ngunit may isang batang tila walang bahid ng paghuhusga. Si Thea, ang 7 taong gulang na pamangkin ni Rafael, na sa abila ng marangyang buhay ay lumaking may lungkot sa mga mata. Si Thea ay anak ng kapatid ni Rafael na namatay sa isang aksidente sa Singapore. Simula nang mamatay ang kanyang mga magulang, si Rafael ang nabing legal guardian ng bata. Ngunit kahit anong laro at aliw ang ibigay ng mga guro at yaya, tila may kulang sa bata, tahimik ito at bihirang magsalita. Ang sabi ng doktor, ito'y epekto ng post-traumatic stress at isolation. Isang araw, habang nililinis ni Clarice ang teras, nakita niyang nakaupo si Thea sa isang sulok ng hardin. May hawak na laruan, ngunit walang interes na paglaruan ito. Lumapit siya dahan-dahan, hindi para makisawsaw, kundi para alokin ng juice. Gusto mo po ba ng juice, Miss Thea? Tanong ni Clarice habang hawak ang maliit na baso ng orange juice. Tumingin ang bata, saglit na inikot ang mata sa paligid, saka tumango ng bahagya. Nang abutin niya ito,
biglang nabitawan ni Thea ang laruan at nahulog sa damuhan. "Kukunin ko po," agad na sabi ni Clarice sabay yuko at abot ng laruan. Pagkaabot niya rito, marahan siyang tinapik ni Thea sa balikat. "Salamat po," mahinang bulong ng bata. Hindi iyon napansin ng iba, pero napansin ito ni Rafael na nanonood mula sa itaas ng kanyang kwarto. Nakatayo siya roon, hawak ang isang tasa ng kape, habang pinapanood ang simpleng tagpo sa ibaba. Hindi siya natatakot kay Thea, bulong niya sa sarili. Hindi nga siya natitinag sa presensya ng bata. Si Rafael ay hindi karaniwang amo. Sa edad na 34, napagtagumpayan na niya ang maraming negosyo, mula real estate hanggang teknolohiya. Kilala siyang masungit, mahigpit at walang pasensya sa mga personal na pakikitungo. Ang mga empleyado ay bihirang makakita sa kanya ng ngiti. Kahit sa bahay, hindi siya sanay makisalamuha. Mas pinipili ang katahimikan ng kanyang opisina o ang mga aklat sa kanyang silid. May trauma si Rafael na matagal nang kinikimkim. Bago pa man siya naging bilyonaryo, nagkaroon siya ng kasintahan, si Bianca, na niloko siya at ginamit lamang upang makapasok sa negosyo ng pamilya. Nang mabuko ang panlilinlang, nawalan siya ng tiwala hindi lang kay Bianca, kundi sa halos lahat ng taong nagpapakita ng kabaitan sa kanya. Simula noon, naging sarado ang kanyang puso at naging sistematiko ang kanyang mundo. Lahat ay may schedule, lahat ay kailangang may resulta. At para sa kanya, ang mga tauhan sa bahay ay naroon lang upang magtrabaho, hindi para bumuo ng ugnayan. Kaya naman ganun na lang ang pagtataka niya nang unti-unting mapansin ang presensya ni Clarice. Sa unang tingin, isa lang itong simpleng maid, tahimik, walang kibo, ngunit masinop sa lahat ng ginagawa. Ngunit sa araw-araw niyang pananahimik, mas lalo itong lumalapit sa isip ni Rafael. "Denise," tawag ni Rafael sa telepono habang nasa opisina. "Sir, anong oras ang schedule ng bata para sa art therapy niya?" 3 p.m. "Sir, bakit po ninyo natanong?" "Wala, ischedule lang sa garden. Mas maganda ang liwanag doon." "Opo sir, may nais po ba kayong ipabago pa? Lagyan mo na rin ng fruit platter. At pakiusap, ang mag-ayos ay si Clarice." Nagulat si Denise sa utos na yon, ngunit hindi siya nagtaka ng husto. Kilala niya si Rafael bilang taong may malalim na obserbasyon. Hindi basta-basta nagpapasya kung walang dahilan. Kinahapunan habang nasa art therapy session si Thea, naroon si Clarice. Nakaalalay ngunit hindi nangingialam. Ang batang dati walang interes sa pagpinta ay biglang nagpakita ng kakaibang sigla. "Ate Clarice," bulong ng bata, "pwede po ba kayong magkulay kasama ko?" Napatingin si Clarice sa therapist, saka dahan-dahang umupo sa tabi ni Thea. Kumuha siya ng Crayola at marahan silang nagkulay ng mga bulaklak sa papel. Sa itaas ng bahay, muli na namang pinapanood ni Rafael ang eksena sa CCTV. Tumigil siya sa pagsusulat ng report at nagsandal sa upuan. Kung gaano kainit ang presensya ng dalagang iyon, gaano siya kaiba sa ibang tao, mahina niyang bulong. Naging routine na ito. Araw-araw ay pinagmamasdan ni Rafael si Clarice sa tahimik niyang pagsisilbi, sa malambing niyang pakikitungo kay Thea at sa hindi niya pag-aasam ng kahit anong kapalit. Hindi niya ito tinatawag, hindi niya kinakausap ng personal, ngunit hindi niya maitatangging unti-unti siyang naaapektuhan. Isang gabi, habang nagsasara na ng bahay ang mga maid, natanaw ni Clarice si Rafael sa veranda. Tumingin lang ito sa kanya saglit, saka tumango ng bahagya. Isang simpleng kilos, ngunit sapat na upang magpatibok ng puso ng dalaga sa kaba. "Ngumiti ba siya sa akin?" tanong ni Clarice sa sarili, habang naglalakad pabalik sa silid niya. Ngunit pinili niyang huwag pansinin ang kanyang damdamin. Paalala niya sa sarili, "Andito ako para magtrabaho, hindi para managinip." At sa loob ng kwartong iyon na puno ng larawan ng yumaong kapatid ng amo at ng batang lumalaking tahimik, isang maid ang hindi alam na siya na pala ang unti-unting nagdadala ng liwanag sa tahanang matagal nang nabalot ng lamig. Hindi niya hangad ang pansin, hindi niya hinahangad ang pagtingin.
Ngunit sa katahimikan ng kanyang mga kilos, dahan-dahan niyang binubuksan ang pusong matagal nang nakapinid. At habang patuloy ang takbo ng araw, ang landas nilang dalawa ng isang bilyonaryong wasak ang tiwala at ng isang maids na wala kundi pangarap ay unti-unti nang nagkakaugnay sa paraang hindi pa nila nauunawaan. Lumipas ang mga araw at linggo na tila ba pare-pareho lamang ang ikot para kay Clarice. Gising ng maaga, trabaho buong araw at tulog ng halos walang lakas sa gabi. Pero ang totoo, habang paulit-ulit ang kanyang mga gawain, palalim naman ng palalim ang pagod sa kanyang katawan. Minsan ay nararamdaman na niya ang pananakit ng likod, pamamaga ng talampakan, at minsan pa nga ay umiikot ang paningin kapag nakayuko ng matagal. Ngunit hindi niya pinahahalata. Wala siyang karapatang huminto. Wala siyang luksong makakapagpahinga. Pagod lang to. Konting tiis pa. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili tuwing magsisimula na ang katawan niyang magreklamo. Isang hapon, habang naglilinis siya ng veranda, nakitang-kita mula sa teras ng master bedroom. Biglang nadulas si Clarice habang nagmop. Tumama ang tuhod niya sa marmol at napakapit siya sa gilid ng paso ng halaman. Saglit siyang napatigil. Huminga ng malalim, pilit itinatago ang sakit. At mula sa itaas, si Rafael na muling nagkataong tumambay sa teras ay nakakita sa lahat. May hawak siyang baso ng tubig habang seryosong nakatingin sa baba. Sa kanyang mga mata, hindi lang basta maid si Clarice, kundi isang taong unti-unting nauubos sa kakatrabaho. Hindi man lang siya tumigil. Mahinang sambit ni Rafael habang pinapanood ang pagbangon ng dalaga at patuloy na pagpupunas sa sahig na para bang walang nangyari. Pagbalik sa kanyang silid, si Clarice ay naupo sa sahig at pinisil ang namamagang tuhod. Wala siyang maisaplot na mainit na tubig, kaya ibinalot na lang niya ito ng malamig na bimpo. Sa silid niya, nakaipit pa rin sa ilalim ng unan ang larawan ni Jomar. "Ate mo to, mahal. Konting tiis pa. Malapit na tayong guminhawa." Ngunit tila hindi siya dinirinig ng langit. Isang gabi, nagsimula siyang uminom ng tubig ng sunod-sunod dahil hindi maibsan ang ubo. Nilagnat siya, ngunit ayaw niyang ipaalam ito. Kahit nang papagsak na ang katawan, tuloy pa rin siya sa trabaho. "Kaya mo to, Clarice," sambit niya habang nililinis ang gilid ng silid-aklatan. "Uy, mukha kang may sakit," puna ni Jenny nang mapadaan nito. "Hindi siguro napagod lang," sagot ni Clarice habang pilit nilalabanan ang panginginig ng kanyang katawan. Ngunit isang gabi, isang matinding ulan ang dumating. Ang bubong sa isang bahagi ng mansyon ay nagsimulang tumulo at ang alarm sa hallway malapit sa silid ni Rafael ay tumunog bilang hudyat ng water leakage. Agad na tinawag ni Mang Rene si Clarice. "Clarice, may tagas sa hallway sa taas. Hindi mafatulog si Sir Rafael kapag maingay. Pakihanapan ng paraan. Huwag kang papasok sa master's room ha. Linisin mo lang ang paligid," bili ng matanda. Agad na umakyat si Clarice, hawak ang lumang timbat, pamunas at basahan. Habang papalapit sa hallway ng master's bedroom, naririnig niya ang langit-ngit ng bubong at ang pagtulo ng tubig sa mamahaling sahig. Walang ibang maid na handang pumunta roon. Siya lamang ang inutusang gawin ito. Mabilis siyang kumilos, pinunasan ng tubig, iniligay ang timba sa ilalim ng butas sa kisame, at tinanggal ang mga basang-basahan para hindi magmarka sa sahig. Ngunit habang inaabot ang itaas na bahagi ng dingding para tuyuin, biglang umikot ang kanyang paningin. Sumakit ang ulo niya. Ang katawan niya ay tila naging goma. At bago pa niya namalayan, lumuhod siya sa malamig na sahig at tuluyang nawalan ng lakas. Dahan-dahan siyang bumagsak sa carpet sa mismong paanan ng pintuan ni Rafael. Ang kanyang buhok ay basa ng ulan at pawis. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na nanginginig, ngunit pilit niyang hinatak ang sarili palayo sa pinto. Sa huli, napapikit siya. "Konti na lang, pahinga lang sandali," bulong niya sa sarili. Kinabukasan, si Rafael ay papalabas na sana ng silid nang mapansin ang katawang nakahandusay sa carpet. Mabilis niyang binuksan ang pinto at lumuhod sa tabi ni Clarice. "Clarice? Clarice?" tawag niya, punong-puno ng gulat.
Nilapit niya ang kamay sa leeg ng dalaga. May pulso, ngunit mahina. Mainit ang balat nito. Milaglat nga. Hindi na siya nagdalawang isip. Tinawag niya ang intercom. "Denise, tawagin si Mang Rene. Maghanda ng gamot at kumot. Bilisan ninyo." At sa unang pagkakataon, ang malamig na master bedroom ay nabuksan para sa isang maid. Hindi para pagalitan, kundi para alagaan. Habang si Clarice ay nakahiga sa maliit na sofa sa loob ng kwarto, natatakpan ng makapal na kumot at pinapahira ng bimpo, hindi niya alam ang lahat ng yon. Sa kanyang panaginip, narinig niya lang ang boses ng isang batang nagsabing, "Ate Clarice, huwag ka pong matulog ng matagal." Si Rafael, habang nakaupo sa gilid, tahimik na pinagmamasdan ang mukha ng dalaga. "Anong klaseng babae ka ba?" Bulong niya. "Walang reklamo, walang hinihingi. Bakit parang mas may puso ka pa kesa sa lahat ng taong kilala ko?" Hindi niya alam kung anong meron kay Clarice na bumabagabag sa kanya. Pero isang bagay ang malinaw, sa gabing iyon, hindi na lang siya basta amo. Sa isang iglap may kakaibang pagtingin na siyang nabuo. Hindi sa anyo ng romantikong damdamin, kundi ng pagkamangha sa isang babaeng sa kabila ng pagod, ay piniling lumuhod hindi para magmakaawa, kundi para tapusin ang tungkulin. At doon nagsimula ang pagbubukas ng pintuang matagal nang nakasara sa puso ni Rafael. Isang pintuang hindi sinira ng sigaw, kundi binuksan ng tahimik na kabayanihan. Ang ulap ay kulay abo at ang hangin ay may dalang lamig na tila sumasayaw sa bawat sulok ng mansyon. Isa na namang gabi ng malakas na ulan ang bumalot sa lungsod. Sa mga yaya't kasambahay, isa itong gabing nakakatamad gumalaw. Ngunit para kay Clarice, isa lang itong karagdagang pagsubok sa isang mahabang araw ng trabaho. Mag-aalas 8 pa lang ng gabi, ngunit halos mapapikit na ang kanyang mga mata sa antok. Galing siya sa paglalaban ng damit ni Thea, paglilinis ng bodega sa ibaba, at paghahanda ng hapunan para sa mga tauhan ng mansyon. Halos hindi na siya nakakakain. Nagkasya na lamang sa isang tasa ng kape at piraso ng tinapay bago muling magpatuloy sa paglilinis. "Clarice," alog ni Mang Rene habang paakyat sa hagdan. "Nakita ko ulit yung tagas sa hallway malapit sa master's bedroom. Uulan pa raw buong gabi, baka bumaha ng tubig sa loob. Pakisilip nga." Napahawak si Clarice sa kanyang sinturon habang pinipigilan ang pagod. "Opo, Mang Rene, aayusin ko po." Kinuha niya ang timba, basahan at mop. Bit-bit ang lahat sa katawang halos bumigay na sa sakit. Nagsimula nang bumagsak ang ulan sa bubong, malalakas, mapangahas, kasabay ng kulog na tila nang gagaling sa ilalim ng lupa. Sa bawat hakbang niya paakyat sa hagdan, ramdam niyang mabigat ang kanyang mga paa. Pero wala siyang reklamo. Sanay na siyang maging walang karapatan sa pahinga. Pagdating niya sa hallway sa itaas, agad niyang nakita ang tubig na tumutulo mula sa kisame. Itinaas niya ang timba sa ilalim ng tagas at sinimulan ang pagpupunas sa sahig. Ang hallway ay tahimik, ngunit ang langit ay tila galit na galit sa labas. Habang pinupunasan ang gilid ng pader, malapit sa pintuan ng master bedroom, naramdaman niyang tila humina ang kanyang hininga. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Umikot ang paningin niya at pakiramdam niya'y nangingitim ang paligid. "Sandali lang, mauuulang ako saglit," bulong niya sa sarili. Umupo siya sa carpet, hinilot ang sentido at pilit pinapakalma ang sarili. Ngunit sa sobrang lamig, hindi niya namalayang dahan-dahan na pala siyang lumulundo sa pagkakaupo. Sa isang iglap, tuluyan na siyang bumagsak sa carpet sa mismong paanan ng pintuan ng master bedroom. Wala siyang kamalay-malay na ang pintuan sa likod niya ay dahan-dahang bumukas. Si Rafael na noon ay nagbabasa ng dokumento sa kanyang study ay napansin ang kakaibang ingay sa labas. Sa unang pagdungaw, agad niyang nakita ang dalagang nakahandusay sa sahig, basang-basa, nakapikit at hindi gumagalaw. Clarice, gulat na bulalas ni Rafael, sabay luhod sa tabi ng dalaga. Hinawakan niya ito sa pisngi. Mainit, nilalagnat na. Ang mga kamay nito ay malamig at putla. Agad siyang tumayo at tinawag ang kanyang assistant sa intercom. "Denise, tawagin si Mang Rene. Sabihin mo dalhin dito ang kumot at gamot. Bilisan ninyo." Muling bumalik si Rafael sa tabi ni Clarice.
Pinunasan niya ang noo nito gamit ang tuwalya mula sa sarili niyang kwarto. Nilagay niya ang 2 unan sa likod nito at sa unang pagkakataon, inawid ni Clarice ang ipinagbabawal na lugar. Hindi sa sariling kagustuhan, kundi dahil sa pagod na hindi na kayang itago. Maya-maya, dumating si Denise at Mang Rene. "Sir, anong nangyari?" Tanong ni Denise habang dala ang kumot at thermometer. "Nahimatay siya dito sa labas ng kwarto ko. Siguro dahil sa pagod at baka may sakit na." "Pakitawag na rin ang doktor. Ayoko nang palitan ng maid. Pero higit sa lahat, ayoko nang may namamatay sa ilalim ng bubong na ito." Mariing sabi ni Rafael, ngunit may bahid ng pag-aalala sa ono. Habang pinapainom ng tubig si Clarice, unti-unti itong nagmulat ng mata. Malabo ang kanyang paningin, pero alam niyang ibang lugar na ang kanyang kinalalabyan. Tiningnan niya ang paligid, hindi ito ang silid niya. Mamahaling kisame, malambot na unan, at sa gilid ng kama, ang mismong amo, si Sir. Mahinang sambit niya. "Huwag ka nang magsalita. Mamaya mo na ako tanungin," sagot ni Rafael, sabay alok ng baso ng tubig. Nagulat si Clarice. Hindi niya alam kung panaginip ba ito, ngunit naramdaman niyang may panyo sa kanyang noo at mainit na sabaw sa tray malapit sa kanya. Hindi ito maaaring panaginip lang. Kinabukasan, maagang tinipon ni Rafael ang mga maid sa sala. Tahimik ang lahat. Akala nila ay may malaking kasalanan na naman, ngunit laking gulat nila sa sinabi ng kanilang amo. Simula ngayon, si Clarice ay hindi muna magtatrabaho ng 2 araw. Kailangan niyang magpahinga. At kapag may sino man sa inyo na mag-utos sa kanya habang nagpapahinga siya, ako mismo ang magpapalayas sa inyo. Napatulala ang mga maid. Si Marites ay napatingin kay Linda habang si Jenny ay napangiti ng bahagya. Gusto ko rin na simula ngayon, mas bigyan ninyo ng respeto ang bawat isa. Lahat tayo ay may halaga sa bahay na ito. Pero kung ang halaga ninyo ay hindi no iginagalang ang halaga ng iba, wala kayong puwang dito. Pagkatapos ay tumalikod si Rafael at bumalik sa itaas. Samantala, si Clarice na nakahiga pa rin ay tinakpan ng kumot ni Denise. "Pahinga ka lang. Mukhang hindi ka lang basta maid sa paningin ni Sir Rafael," sabi nito habang may ngiting may ibig sabihin. Hindi sumagot si Clarice. Napayuko lang siya. Pero sa loob niya, ramdam niyang may kakaibang nangyari. Hindi niya inasahan na ang gabing iyon, ang gabing lumuhod siya sa pagod at napahandusay sa paanan ng pintuan, ay magiging dahilan upang tuluyang mapansin ng isang lalaking matagal nang sarado sa mundo. At mula sa isang tahimik na pangyayari, nagsimula ang isang hindi inaasahang pagbubukas ng damdamin. Sa pagitan ng hindi siya pinayagang bumalik agad sa trabaho. Araw-araw, ipinapadala ni Rafael ang personal na kusinero upang dalhan siya ng pagkain, mainit na sabaw, kanin at prutas. Si Denise ang laging nag-aabot ng tray, ngunit napapansin ni Clarice na tila may mga matang nakamasid sa kanya sa bawat kilos. "Hindi ko talaga maintindihan," bulong ni Marites habang nasa kusina. "Bakit parang prinsesa ang trato kay Clarice ngayon? Nilagnat lang naman yun? Baka kasi may nakita si Sir Rafael na hindi natin nakita," tugon ni Jenny habang nagkakape. "Baka naman kasi napansin na niya kung gaano kasipag si Clarice. Hay naku, baka nagpapakyut lang yan para ma-promote. Aba, baka next week may sariling driver na siya," singit ni Linda na may bahid ng panlalait sa tinig. Hindi nakaligtas sa mata ng mga kasambahay ang biglaang atensyon na ibinigay ng amo kay Clarice. Lalo pang lumala ang intriga ng isang umaga habang naglalakad si Clarice papunta sa kusina para sana tulungan si Mang Rene sa paghahanda ng agahan, ay biglang sumulpot si Rafael sa gilid ng hagdan. "Clarice, akala ko ba nagpapahinga ka pa?" tanong ni Rafael. Malamig, ngunit diretso. "Ay opo sir, pero okay na po ako. Gusto ko na pong bumalik sa trabaho," sagot ni Clarice habang nakatingin sa sahig. Nahihiyang lumingon sa kanyang amo. "Hindi pa ako nagbibigay ng go signal.
Bukas ka pa pwedeng bumalik. Pahinga lang muna ngayon. Kumain ka, tapos bumalik ka sa silid mo. Naiintindihan? Opo sir, pasensya na po. Saglit na katahimikan ang bumalot sa buong hallway hanggang sa marinig nila ang mahinang yabag ni Thea na bumaba mula sa itaas. Ate Clarice! Sigaw ng bata sabay yakap sa baywang ng dalaga. Miss Thea! Kulat na sabi ni Clarice habang maingat na yumuko upang yakapin din ng bata. Na-miss po kita, wala akong kausap sa art class. Pwede ka na bang bumalik? Tanong ni Thea habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Clarice. Biglang nagsalita si Rafael. Clarice, ukas sasamahan mo si Thea sa art therapy niya. Ako na bahala sa ibang gawain mo sa araw na yan. Natahimik ang mga maid na naririnig ang usapan mula sa kusina. Maging si Denise ay napapikit na lamang at napailing. Hindi dahil sa galit, kundi dahil alam niyang ang boss niyan si Rafael ay hindi basta-basta nag-uutos ng ganoon. Lalo na sa mga tauhan ng bahay. Kinabukasan, muling bumalik si Clarice sa mga gawaing bahay. Ngunit ngayon, tila may pagbabago sa atmosfera. Kapag dumaraan siya sa hallway, tahimik ang ibang maid. Ang mga dating madalas na nambubulyaw sa kanya ay tila hindi na makatingin ng diretsyo. May ilan pa ring bulungan, ngunit hindi na ito gaanong lantaran. Ramdam niyang may tensyon, ngunit hindi niya ito inintindi. Nang tanghalian, bigla siyang tinawag ni Denise. Clarice, pinapapunta ka ni Sir Rafael sa veranda. May gusto raw siyang iparating. Nagmadaling pinunasan ni Clarice ang kanyang kamay at agad na nagtungo sa veranda. Doon ay nakita niya si Rafael. Nakatayo, may kausap sa telepono. Nang matapos ang tawag, nilingon siya nito. Clarice, mahinang bati ng bilyonaryo. Po, sir? Sagot niya. Uupo ka. May sasabihin lang ako. Tila utos ngunit may lambing sa tinig. Umupo si Clarice, kabado. Hindi niya alam kung ano yung pakay. Pasensya ka na sa nangyari nung gabi ng ulan, panimula ni Rafael. Hindi ko akalaing ganoon na pala ang lagay mo. Dapat mas naging maingat ako sa mga tauhan ko. Hindi ko alam kung pinilit mo ang sarili mo o hindi ka lang talaga marunong humindi. Sir, hindi ko po intensyong maging pasanin. Ginusto ko pong gawin ang trabaho ko. Alam ko at doon ako humanga sa'yo, sabay tingin ito sa kanya. Napayuko si Clarice, hindi alam kung paano tutugon. Salamat po, sir. Ipinatawag ko ang lahat ng maid kahapon hindi para ipahiya sila, kundi para ipakita sa kanila kung ano ang halaga ng isang katulad mo. Sa dami ng taong dumaan sa bahay na to, ngayon lang ako nakakita ng tauhang hindi lang nagtatrabaho, kundi nagbibigay ng kabutihang loob kahit hindi ito hinihingi. Lalong napayuko si Clarice habang pilit nilalabanan ang luha. Isa pa, dagdag ni Rafael. Simula ngayon, gusto kong ikaw ang maging personal na kasama ni Thea sa lahat ng sessions niya. Ayon sa therapist, mas naging bukas daw siya mula nung nagkulay kayo ng mga drawing niya. Napalunok si Clarice. Hindi niya afalain na isang simpleng pakikipaglaro sa bata ay magkakaroon ng ganitong epekto. Opo sir, malaking karangalan po iyon. Mula noon, mas lalong napalapit si Clarice sa bata. Tuwing hapon, sila ay nagpipinta, nagbabasa ng mga kwento o simpleng naglalakad sa hardin. Si Thea, na dati laging nakayuko at tahimik, ay mas madalas na ngayong ngumiti at tumawa. At sa bawat tagpong iyon, hindi maipaliwanag ni Rafael ang tuwa at pagkamangha na kanyang nararamdaman. Hanggang sa isang gabi, habang kumakain ang lahat ng staff sa likod na bahagi ng kusina, nagpasya si Rafael na lumabas mula sa kanyang opisina. Lahat ay natigilan nang makita siyang lumapit sa kanila. Magandang gabi, bati niya habang nakatingin sa bawat isa. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng ginagawa niyo para sa tahanan na to. Tahimik ang mga maid. Tila walang makapaniwala. Ngunit lalo silang nagulat sa sinabi ng CEO. Bago ako bumalik sa trabaho sa Singapore sa loob ng isang buwan, gusto ko sanang ipagdiwang ang bagong chapter ng bahay na ito. Kaya bukas ng gabi, maghahanda tayo ng simpleng salo-salo para sa lahat. At Clarice, nag-angat ng ulo ang dalaga. Gusto ko sanang ikaw ang umupo sa tabi ni Thea bilang guest of honor ng gabing iyon. Hindi makapaniwala si Clarice. Ang dating tahimik na maid, ngayon ay pinapahalagahan sa harap ng lahat. At sa gabing iyon, maapos ang lahat ng hirap, pagod at panlalait.
Ang isang simpleng babae na dati walang boses sa loob ng isang napakalamig na mansyon ay naging sentro ng pansin. Hindi sa dahil maganda siya o may kaya siya, kundi dahil sa kabutihang hindi kayang itago ng kahit sinong may pusong marunong tumingin. Malamig ang simoy ng hangin sa gabing iyon. Sa unang pagkakataon, may kakaibang saya sa loob ng mansyon ni Rafael Samaniego. Ang dating tahimik at tensyonadong paligid ay napalitan ng maaliwalas na aura. May mga ilaw na kulay kahel at ginto na sinabit sa veranda. May nakahain na masasarap na pagkain sa mahaba at makintab na mesa. At may tugtuging instrumental na umaalingaw-maw sa buong bakuran. Hindi ito ordinaryong gabi para sa mga tauhan ng mansyon. Sanay silang makita si Rafael na nakasuot ng itim na suit, walang kibuan, at halos hindi lumalabas sa kanyang silid. Pero ngayon, nakasuot siya ng simpleng long-sleeve polo, bahagyang naka-unbutton ang itaas, at may ngiting hindi pa nila nasasaksihan noon. "Good evening," bati ni Rafael habang isa-isang kinakamayan ng mga staff. Walang boss o maid ngayong gabi. Lahat tayo ay iisang pamilya rito. Napamaang ang ilan. Si Clarice naman ay nakaupo sa tabi ni Thea. Suot ang isang puting blouse at simpleng palda na hiniram lang niya kay Jenny. Hindi siya sanay na umupo sa harap, pero pinilit niyang ngumiti. "Miss Clarice," bulong ni Thea, habang pinupunasan ng kamay sa table napkin. "Ang ganda mo po ngayong gabi. Para po kayong artista." Napatawa si Clarice, marahang tinapik ang kamay ng bata. "Nako, ikaw talaga. Para lang akong taga-serve ng pagkain." "Hindi po, para po kayong nanay," pabulong muli ng bata. Napalingon si Rafael mula sa kabilang dulo ng mesa. Narinig niya iyon. Tumitig siya kay Clarice ng ilang segundo. May kakaibang kislap sa kanyang mata. Hindi pagtaka, kundi pagkilala. Sa gitna ng hapunan, tumayo si Rafael upang magsalita. "Bago ang lahat, gusto ko lang pasalamatan ang bawat isa sa inyo. Alam kong hindi ako palakibo o palakaibigan, pero sa mga nagdaang linggo, may mga bagay akong napagtanto." Tumingin siya sa paligid. Lahat ay tahimik. Sa gitna ng kahirapan, may mga taong hindi lang basta nagtatrabaho, kundi naglilingkod ng buong puso. May mga taong kahit hindi pinapansin ay patuloy na nagbibigay, nagmamalasakit, at nagpapalaganap ng kabutihan. Dumako ang tingin niya kay Clarice. "Clarice, hindi mo man hinihingi ang pagkilala, nararapat kang igalang at pasalamatan. Kung hindi dahil sa kabutihan mo, siguro'y hindi ko muling maalala kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng tahanan, hindi lang bahay." Tahimik si Clarice, kinakabahan. Ramdam niyang lahat ng mata ay nakatingin sa kanya, pero wala siyang masabi. Pumikit siya sandali at nilunok ang bumubuo sa lalamunan niyang luha. Pinilit niyang umiti. Pagkatapos ng salo-salo, nagsimula ang simpleng sayawan sa ilalim ng mga fairy lights. May ilang kasambahay na nagtawanan habang nagiinuman ng juice. May ilan namang nagtutugtugan gamit ang lumang gitara sa bodega. Si Rafael ay tahimik lang na nakaupo sa isang mesa, habang si Thea at Clarice ay sumasayaw sa gitna, kasama ang ilan pang maid. "Sir, hindi niyo po ba sila sasamahan?" tanong ni Denise habang nilalapitan ng kanyang boss. Ngumiti si Rafael. "Matagal na akong hindi sumasayaw, Denise. Parang hindi ko na alam kung paano." "Subukan niyo po ulit. Malay niyo, mas ma-enjoy niyo pa kaysa sa mga negosyong hawak niyo." Ngumiti ulit si Rafael, saka tumayo. Habang nagkakagulo ang mga kasambahay, biglang humakbang si Rafael papunta sa gitna. Nilapitan niya si Clarice na noon ay pinapaikot-ikot ni Thea sa sayaw. Tumigil ang tugtog, napatingin ang lahat. "Clarice," marahang tawag ni Rafael, "pwede bang sumayaw kahit isang beses lang?" Namula si Clarice. "Sir, ako po?" Tumango si Rafael. "Wala na tayong amo o maid ngayong gabi, di ba?" Tahimik siyang lumapit. Inalalayan siya ni Rafael sa gitna. At sa dahan-dahang pagtugtog ng piyesa sa gitara, nagsimula silang sumayaw. Hindi pang ballroom kundi simpleng hakbang lamang. Ilang beses silang nagkatinginan, ilang beses din silang sabay na tumawa sa kahihiyan. Sa di inaasahang pagkakataon, naramdaman ni Clarice ang paggaan ng kanyang dibdib. Ang lalaking noon ay tinitingala lamang niya sa malayo, na yun ay nandoon, humahawak sa kanyang kamay at tinitingnan siya bilang kapantay.
hindi bilang kasambahay. Tingnan mo yun, bulong ni Jenny kay Linda. Ngumiti si Sir Rafael. Oo nga, parang ngayon lang talaga. Parang ibang tao siya ngayon. Pagkatapos ng sayaw, lumapit si Rafael kay Thea at buhat nito. Gusto mo ba silang mag-guest sa birthday mo sa susunod na buwan? Tanong niya. Gusto ko po, pero si Ate Clarice ang gusto kong laging kasama. Napatingin si Rafael kay Clarice at marahang tumango. Mabuti, aniya, sapagkat simula ngayon, siya na ang magiging kasama mo sa lahat ng activities mo. At kung papayag siya, nais kong isponsor ang kanyang pag-aaral. Gusto ko siyang bigyan ng pagkakataong makapagtapos. Po? Gulat na tanong ni Clarice, tila hindi makapaniwala sa narinig. Kung may pangarap ka pang gusto mong tuparin, Clarice, oras na para bigyan mo rin ng pansin ang sarili mo. Lahat ay napahiyaw sa tuwa. May ilang pumalakpak. At si Clarice, sa wakas, ay hindi na nakatiis. Pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Salamat po talaga, Sir Rafael. Hindi siya sigurado kung paano pa muling babalik sa normal kinabukasan. Pero isang bagay ang tiyak. Sa gabing ito, hindi lang siya nadlingkod. Siya ay nakita, siya ay kinilala, siya ay pinahalagahan. At sa isang sandali ng sayawan, sa ilalim ng mga ilaw na tila bituin, lumitaw ang ngiting matagal nang hindi nasilayan ng sinuman. Ang unang ngiti ng bilyonaryong matagal nang nakalimot kung paanong ngumiti. Sa mga sumunod na araw pagkatapos ng salo-salo, unti-unti nang nag-iba ang ihip ng hangin sa loob ng mansyon. Hindi na tulad ng dati na puno ng tensyon at malamig na katahimikan. Sa bawat kanto ng bahay ay naroroon ang masiglang presensya ni Thea na palaging nakadikit kay Clarice. At si Rafael, bagaman tahimik pa rin, ay mas madalas na lumalabas mula sa kanyang silid upang kumustahin ang mga gawain o minsan pa'y manood ng art session ni Thea mula sa veranda. Ngunit sa likod ng mga ngiti at mabubuting pagbabagong ito ay may mga matang puno ng inggit at bibig na sabik sa paninira. Isa sa kanila ay si Marites, ang senior maid na matagal nang naninilbihan sa pamilya Samaniego. Sanay siya sa atensyon mula sa mga nakaraang amo at hindi niya matanggap ang biglaang pag-usbong ni Clarice. Isang baguhang maid na sa kanyang pananaw ay hindi naman higit sa kanya. Matagal na akong nandito, bulong ni Marites kay Linda habang nagsasampay sa likod. Pero ni minsan, hindi ako nakasayaw kay Sir Rafael, ni hindi nga ako nabigyan ng scholarship na ganyan. Ewan ko nga ba sa lalaking yan, sabat ni Linda. Parang nabighani lang yata sa simpleng itsura, baka magkamabutihan pa sila. Tignan mo, hindi pwede, hindi ako papayag. Mariing sagot ni Marites, habang mariing kinusot ang tuwalyang kanyang pinipiga. Isang linggo matapos ang salusalo, dumating ang isang mataray na bisita sa mansyon, si Doña Beatriz, ang ina ni Rafael. Sa unang hakbang, palang niya sa loob ng bahay, ramdam na ang yabang sa kanyang tindig at ang tingin niyang mataas sa lahat ng tao sa paligid. Rafael, tawag niya habang papasok sa living room. Bakit hindi mo man lang sinabi na may bago kang proyekto? At mukhang personal ang proyekto mo ngayon, ha? Ma, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Rafael habang nakasalubong siya sa gitna ng hagdan. Aba, hindi mo ba alam? Mula nang bumalik ako sa Manila, puro maid mo ang usapan ng mga matrona sa club. May napangasawa raw ang anak kong CEO at hindi raw socialite kundi katulong. Napabuntong hininga si Rafael. Fake news na naman ang pinagkakalat ng mga kaibigan mo, ma. Anong tawag mo sa maid na yan? Sabay lingong kay Clarice na noon ay kasalukuyang nagtuturo kay Thea ng basic reading sa maliit na mesa. Clarice, siya ang tumulong kay Thea na magbukas. Hindi siya proyekto at lalong hindi siya ang sinasabi mong paninira sa reputasyon ko. Kung gusto mong manirang puri, gawin mo sa labas ng bahay na to. Bastos kang bata ka, singhal ni Doña Beatriz. Kahit kailan, hindi kita tinuruan ng ganyang paggalang. Hindi na sumagot si Rafael. Tumalikod ito at umakyat. Naiwan si Clarice na nakaupo sa gilid, tahimik at tinatanggap ang lahat ng mapanuring tingin ni Doña Beatriz. Kinagabihan, tinawag ni Doña Beatriz ang lahat ng kasambahay para sa isang meeting.
Gusto kong malaman kung sino talaga ang Clarice na yan. May koneksyon ba siya sa mga dati nating tauhang nagnakaw noon? Anak ba siya ng kung sinong sindikato sa probinsya? Tahimik ang lahat. Natatakot kayong magsalita? O baka may itinatago rin kayo? Lumingon si Marites sa kabahagyang tinaas ang kamay. Ma'am, pasensya na po. Pero may narinig po ako dati mula sa kusina. Sabi po ng isa, yung tatay daw ni Clarice dati, may kaso raw sa probinsya nila. Ha? Gulat ni Jenny? Sino po ang nagsabi noon? Hindi na sumagot si Marites. Napayuko lang. Ngunit sapat na ang naging pahayag niya para mapataas ang kilay ni Doña Beatriz. Yan ang sinasabi ko. Hindi basta-basta ang pinapapasok sa bahay. Naghahanap ng awa, pero may bahid pala ng dumi ang pagkatao. Narinig ni Clarice ang usapan habang dumaraan sa hallway. Dahan-dahan siyang lumakit, buong tapang na nagsalita. Ma'am Beatrice, hindi ko po alam kung anong atraso ng ama ko. Hindi ko nga po siya nakilala. Wala po akong kinalaman sa buhay niya. Lumaki po ako sa hirap, sa tulong ng nanay kong may sakit. At ngayon pong may pagkakataon akong makapaglingkod at makapag-aral, gusto ko pong gawin ito ng marangal. Hindi po ako umaasa sa awa ng iba. Pero sana po, huwag niyo akong husgahan sa pagkatao ng isang taong hindi ko nga po nakasama kahit isang araw. Natahimik ang lahat, maging si Doña Beatriz ay hindi nakaimik. Ang tapang mo ha, matalim na tugon nito. Pero hindi yan sapat para ipagtanggol ang reputasyon ng pamilyang ito. Titignan ko kung talagang malinis ang pinanggalingan mo. Tumalikod si Doña Beatriz at umalis na parang isang reyna ng sariling kaharian. Kinabukasan, kinausap ni Rafael si Clarice sa veranda. Pasensya ka na kay mama, talagang ganun siya. Marunong humusga, pero hindi marunong makinig. Numiti si Clarice, pilit na tinatago ang lungkot. Okay lang po sir, sanay na po akong matahin. Pero masakit pa rin pala kapag galing sa taong hindi ka pa man lang lubusang kilala. Tama ka, sagot ni Rafael. At mas masakit kung pati sarili mong ina ay nakakalimot na sa tunay na halaga ng isang tao. Sa mga sumunod na araw, mas naging malamig si Doña Beatriz kay Clarice. Pero hindi na siya kasing lantaran. Pagkus, palihim na nag-utos ito ng private investigator upang alamin ang buong pagkatao ng dalaga. Nais niyang patunayan na may bahid ng dumi si Clarice para tuluyan na itong paalisin. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang katotohanan na lalabas mula sa investigasyon. Isang katotohanang magpapayanig hindi lamang sa kanya, kundi maging kay Rafael mismo. At sa panahong iyon, habang ang kasinungalingan at inggit ay patuloy na bumabalot sa paligid, si Clarice ay nanatiling matatag, tahimik at totoo, sapagkat alam niyan sa mundong puno ng paninira, ang tanging sandata niya ay ang dangal na ipinaglaban niya kahit pa sa pinakamasakit na paraan. Makalipas ang ilang araw, tila walang anumang pagbabago sa mansyon. Si Clarice ay patuloy sa kanyang mga gawain, nakangiti pa rin sa bawat makasalubong, nakikipaglaro kay Thea at tahimik na inuuwi sa gabi ang mga sinabi ni Doña Beatriz. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, sa likod ng mga pader ng silid ni Beatriz ay may nagaganap na investigasyon. Siguraduhin mong kumpleto ang datos, lahat, birth record, school record, pati kung sino ang ama ng batang yan. Ayokong may nakakapasok sa buhay ng anak ko na may bahid ng kasinungalingan. Mariing bilin ni Doña Beatriz sa isang lalaki sa telepono na isa palang private investigator na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Sumunod na araw, habang nag-aalmusal sina Clarice at Thea sa kusina, biglang dumating si Mang Rene bit-bit ang sobre at tahimik na iniabot kay Doña Beatriz. Nakaupo siya sa dulo ng mesa at pagkabukas ng envelope, tila may nakita siyang higit pa sa kanyang inaasahan. Napatigil sa pagbuklat ng mga dokumento si Beatriz habang ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nakita. Tila biglang bumalik ang isang bahagi ng kanyang nakaraan na matagal na niyang ibinaon sa limot. Hindi pwede, mahina niyang bulong habang nanginginig ang kanyang kamay. Sa loob ng mga papeles ay naroon ang birth certificate ni Clarice at isang photocopy ng police report mula sa Quezon. Nakasaad doon ang pangalang Ramon Evangelista, ang ama ni Clarice
na dating kasosyo ng yumaong asawa ni Doña Beatriz sa isang negosyo ng real estate, halos 20 taon na ang nakaraan. Ngunit ang mas nakakagimbal pa ay ang follow-up report na nagsasabing walang napatunayang krimen laban kay Ramon. Imbes na manloko ng kumpanya, lumabas na isa pala siyang whistleblower na gustong itama ang korupsyon sa loob ng nasabing negosyo. Ngunit bago pa siya makapagsalita sa korte, nawala siya at pinaniwalaang itinumba ng mga taong gustong patahimikin siya. Napalunok si Beatriz. Sa mahabang panahon, inakala niyang traidor si Ramon Evangelista, dahilan upang mawalan ng tiwala ang kanyang yumaong asawa at tuluyang masira ang ilang bahagi ng kanilang kumpanya. Ngayon, sa kanyang harapan ay nakasulat na ang totoo. Clarice, mahinang sambit niya habang nakatitig sa pangalan ng dalaga sa dokumento. Anak ka pala ng taong muntip ng sirain ang pamilya namin. O akala kong sumira. Nang araw ring iyon, pinatawag na si Clarice sa study room. Tahimik na sumunod ang dalaga bagaman may kaba sa dibdib. "Ma'am Beatriz?" tanong ni Clarice habang tahimik na pumasok. "Umupo ka." Malamig pa rin ang tono ni Beatriz, ngunit hindi kasing tapang ng mga nagdaang linggo. Umupo si Clarice, nakatungo habang pinagmamasdan ni Beatriz ang kanyang mukha. "Alam mo bang kilala ko ang ama mo?" tanong ng matanda, diretsahan. Napakulot ang noo ni Clarice. "Hindi po, wala po akong alam tungkol sa kanya. Bata pa lang po ako, wala na siya sa amin. Ang mama ko lang po ang nagpalaki sa akin." "Ramon Evangelista, iyon ang pangalan ng tatay mo. Alam mo ba kung sino siya sa buhay namin?" "Hindi po ma'am, ang sabi lang ng nanay ko, mabuting tao raw siya pero bigla raw siyang nawala. Hindi na raw siya bumalik." Muling natahimik si Beatriz. Hindi niya malaman kung ano ang dapat maramdaman. Galit ba? Konsensya o awa? "Akala ko noon, traidor ang ama mo. Akala ko sinira niya ang negosyo namin. Pero sa mga dokumentong ito, lumalabas na siya pala ang nagsakripisyo para iligtas ang kumpanya sa mga katiwalian." Natahimik si Clarice. Hindi siya makapaniwala. Sa buong buhay niya, inisip niyang baka nga may kasalanan ang kanyang ama. Kaya't kahit pa wala siyang matibay na alaala rito, natuto siyang hindi natanungin. "Ma'am, hindi ko po alam ang totoo. Pero hindi ko po sinasadyang mapunta sa bahay ninyo. Wala po akong alam sa kasaysayan ninyong dalawa." Mahina niyang sabi habang pinipigilan ang pagpatak ng luha. Tiningnan siya ni Beatriz at sa unang pagkakataon, nakita niya ang sarili sa mata ng dalaga. Matapang, tahimik, marangal. "Alam mo, Clarice," mahinang simula ni Beatriz, "hindi madaling tanggapin na mali pala ang pagkakakilala ko sa isang tao sa loob ng 20 taon. Pero mas mahirap palang makita ang sarili mo sa taong pilit mong hinusgahan." Tahimik na tumayo si Beatriz, humakbang palapit kay Clarice. Inabot niya ang mga papel. "Narito ang mga dokumento. Kung gusto mong malaman ang buong katotohanan, nasa sayo na kung babasahin mo o hindi. Pero tandaan mo, hindi kita hahadlangan at higit sa lahat, hindi kita patatalsikin." Hindi makagalaw si Clarice. Gusto niyang magpasalamat, ngunit nanunuyo ang kanyang lalamunan. "Ma'am, salamat po. Hindi ko po inasahan ito. Minsan anak, mas mapagpakumbaba pa ang mga taong wala sa kapangyarihan kaysa sa mga tulad ko na pinanganak sa ginto. Patawarin mo ako kung naging mapanghusga ako sa iyo." At sa unang pagkakataon, lumapit si Doña Beatriz, tinapik ang balikat ng dalagang ilang linggo niyang minata at pinagdudahan. Tumalikod siya pagkatapos at iniwan si Clarice na bitbit ang mga dokumentong nagpapakilala sa pagkatao ng lalaking matagal na niyang gustong makilala, ang kanyang ama. Kinagabihan, habang binubuklat ni Clarice ang mga papel sa kanyang silid, dahan-dahang tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Sa wakas, may pangalan na ang ama niya. May dahilan na ang kanyang pagkawala. At higit sa lahat, may katarungan na rin sa tahimik na pagkatao ni Clarice na minsang sinubukang dungisan ng intriga at panlilinlang. At sa oras na iyon, habang pinagmamasdan siya ni Thea mula sa gilid ng kama, mahigpit siyang niyakap ng bata. "Ate Clarice, okay ka lang po?" Ngumiti siya at sa unang pagkakataon
ay may katiyakan sa boses niyang animoy nawalan ng bagay. Oo, Thea. Ngayon, parang mas buo na ako. Makalipas ang ilang araw mula nang ipagkatiwala ni Doña Beatriz kay Clarice ang mga dokumento tungkol sa kanyang ama, tila naging mas magaan ang kilos ng dalaga. Bagamat hindi pa rin niya lubos na nauunawaan ang lahat, sapat na ang katotohanang malinis ang pangalan ng amang matagal niyang hinanap at inaasam makilala. Para sa kanya, sapat ng pamana ang karangalan ng pagkatao nito. At sa araw-araw na pagtatrabaho sa mansyon, mas lalo siyang naging determinado, hindi na lamang para sa kinabukasan ng kanyang kapatid, kundi para na rin sa pag-angat ng sarili niyang dangal. Samantala, si Rafael ay tila nabalot ng katahimikan nitong mga nakaraang araw. Wala ang dating determinadong CEO na palaging abala sa conference call at pagpirma ng kontrata. Sa halip, mas madalas siyang matagpuan sa veranda, tahimik na nagmamasid sa mga nangyayari sa bahay. Minsan ay tila lalapit siya kay Clarice, pero bigla rin siyang tatalikod. Hanggang isang gabi, matapos ihatid ni Clarice si Thea sa kanyang kwarto, tinawag siya ni Rafael mula sa teras. Clarice. Mahinang tawag nito habang nakapingin sa madilim na hardin. Napalingon ng dalaga, tila nag-alinlangan, ngunit marahan pa ring lumapit. Po, sir? Gusto mo bang maupo muna? May gusto lang sana akong sabihin? Ah, opo. Saglit siyang naupo sa kabilang dulo ng bangkong kahoy. Okay lang po kayo? Napangiti si Rafael, pilit, habang hawak ang baso ng tubig. Hindi ko alam, tumahimik ang dalawa. Ilang segundo ang lumipas bago muling nagsalita si Rafael. Clarice, may mga bagay na mahirap sabihin kapag buong buhay mo ay tinuruan kang hindi magpakatotoo. Lumaki ako sa isang pamilya na pinipiling itago ang kahinaan. Hindi pwedeng magpakita ng lungkot, ng galit o ng takot. Kailangan palaging matatag, palaging in control. Dahan-dahang tumango si Clarice, nakikinig ng buong puso. Pero nung dumating ka sa bahay na to, hindi ko maintindihan kung bakit parang unti-unti akong natutong manahimik. Sa tuwing nakikita kitang nagtatrabaho, kahit nilalait, kahit nilalagnat, hindi ko maipaliwanag kung bakit parang may humihila sa aking palapit. Nagulat si Clarice sa sinabi. Hindi niya inaasahan ang ganitong uri ng kumpisal mula sa isang lalaking kilala sa pagkasuplado at pagiging sarado sa emosyon. Sir, ako po? Bakit po ako? Mahina niyang tugon. Napatingin si Rafael sa kanya. Sa mata nito ay may lungkot at bigat na tila matagal nang kinikimkim. Noong college ako, may minahal akong babae. Si Bianca, maganda, matalino. Nakita ko sa kanya ang lahat ng hinahanap ko noon sa isang magiging partner. Pero hindi ko alam, ginagamit lang pala niya ako para makapasok sa kumpanya ng pamilya namin. Nung nalaman ko ang totoo, pakiramdam ko, nawasak ako. Napakagat sa labi si Clarice. Naalala niya si Bianca, ang babaeng ilang ulit nang nabanggit sa mga kwento ni Denise. Akala ko noon, lahat ng babae pare-pareho. Kung hindi pera ang habol, tangalan. Kung hindi pangalan, posisyon. Kaya hindi na ako nagtiwala. Hindi lang sa babae, kundi sa kahit na kanino. Sir, naiintindihan ko po, mahirap po masaktan ng ganon. Pero sa tuwing nakikita kita, lalo na nung gabing natagpuan kitang nakahandusay sa labas ng pinto ko, doon ko naramdaman na mali ako. May mga tao palang marunong magmahal kahit walang kapalit. May mga tao palang nagsisilbi hindi dahil sa ambisyon, kundi dahil sa prinsipyo. Dahil sa mamasalitang iyon, hindi napigilan ni Clarice ang mapuluha. Mabilis niyang pinahid ang mata. Pasensya na po, hindi ko po alam na ganyan pala kabigat ang pinagdaanan ninyo. Ngumiti si Rafael. Ngayon ay may kaunting gaan sa kanyang mukha. Clarice, hindi ko ito sinasabi para umasa ka. Wala akong balak sirain ang buhay mo o bigyan ka ng pangarap na hindi ko kayang panindigan. Pero gusto kong malaman mo na kung may taong tunay kong nirerespeto ngayon, ikaw yon. Napatigil si Clarice. Hindi dahil sa kilig, kundi sa lalim ng kanyang pag-unawa. Para sa isang lalaking tulad ni Rafael, ang pagkilala sa isang simpleng maid bilang taong karapat-dapat igalang ay isang bihirang pangyayari, isang regalong higit pa sa salapi.
Salamat po, Sir Rafael. Napangalaking bagay na po niyan sa akin. Hindi sila muling nagsalita ng matagal. Ngunit sa katahimikan ng gabing iyon, sa pagitan ng mga halakhak ng kuliglig at mga alingasnas sa di kalayuan, may nabuksang damdamin. Damdaming hindi kailangang sabihing umiibig, pero damdaming malinaw na nagsasabing, nandito ako, naiintindihan kita. Kinabukasan, nagising si Clarice na may panibagong sigla. Hindi na siya pinilit maging perpekto. Hindi na rin niya kailangang itago ang kanyang pinagmulan. Ang simpleng pagtanggap ni Rafael sa kanyang pagkatao ay tila isang pahintulot upang ipagpatuloy ang buhay. Hindi na bilang tauhan ng mansyon, kundi bilang isang taong karapat-dapat ding pakinggan, pahalagahan at mahalin. At habang pinagmamasdan ni Rafael ang mga larawan ng kanyang ama't ina sa study room, tila may binubuo siyang desisyon sa kanyang isipan. Isang hakbang na maaaring magpabago ng takbo ng buhay ng dalagang dati tahimik lang sa likod ng kusina. Hindi pa man niya alam kung saan patutungo ang lahat. Pero ngayon, isa lang ang tiyak. Sa mundo niyang matagal ng malamig at sarado, si Clarice ang naging liwanag na hindi niya kailanmang inaasahang darating. Matapos ang tahimik na kumpisal ni Rafael kay Clarice sa veranda, tila may hindi maipaliwanag na katahimikan na bumalot sa kanilang dalawa. Hindi ito tensyon, bagkus isa itong payapang pagtanggap na sa pagitan ng magkaibang mundo, may isang tulay na unti-unting binubuo, hindi ng kasunduan, kundi ng respeto. Kinabukasan, muling bumangon si Clarice ng maaga. Pero ngayon, may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Hindi na ito pagod na sinasamahan ng kaba, kundi panatag na may kasamang lakas. Matapos ang lahat ng pinagdaanan, panlalait, pagdududa, pagkakasakit, narito pa rin siya at higit sa lahat, naroon ang isang pamilyang unti-unting bumubuo ng panibagong tahanan para sa kanya. Sa kusina, habang pinipigan niya ang kalamansi para sa almusal ng mga staff, nilapitan siya ni Jenny. "Uy, Clarice!" Bulong nito habang may ngiting parang may alam. Sabi ni Mang Rene, "Sa'yo na raw naka-assign ang art class ni Thea buong linggo." Napalingon si Clarice. "Talaga ba? Hindi ba't rotasyon yon sa mga maid?" Umiling si Jenny. Hindi na raw, si Sir Rafael daw mismo ang nagdesisyon. Ikaw lang daw ang gusto ni Thea. At sa totoo lang, kami na ang naatasang tumulong sa ibang gawaing bahay mo para raw hindi ka masyadong mapagod. Napahinto si Clarice. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Pasasalamat? Pag-aalinlangan? O kaba na baka isipin ng iba na paborito siya? Pasensya na, Jenny. Kung may ganito mang nangyayari, hindi ko naman po hinihingi. Ngumiti si Jenny, sabay tapik sa braso niya. Alam namin yon. Kaya nga kami na rin ang nagsabing okay lang. Alam naming deserve mo. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa mansyon, naramdaman ni Clarice ang pakikisama ng mga kasamahan. Hindi na siya pinagtitinginan ng masama. Hindi na rin siya iniinggitan. Bagkus, parang may isang tahimik na pag-amin sa buong bahay na si Clarice, sa kabila ng pagiging bago, ay isang taong karapat-dapat bigyan ng respeto. Si Mang Rene pa mismo ang lumapit sa kanya kinagabihan. "Clarice," sambit ng matanda habang inaayos ang mga kandila sa altar sa gilid ng kusina. "Matagal na akong nagsisilbi sa pamilyang to. Marami na akong nakasamang maid. Marami na rin akong nakitang paborito, pasikat at palakas. Pero iba ka." "Po? Bakit naman po?" "Kasi hindi ka nagsalita kahit kailan. Hindi ka nagreklamo, pero nagtagal ka. At ngayon, kahit binato ka ng kung anong intriga, nandito ka pa rin, mas pinili mong magsilbi kesa sumama ang loob." Napayuko si Clarice. "Maraming salamat po, Mang Rene. Hindi ko po ito magagawa kung wala kayo. Hindi, ikaw ang dahilan ng pagbabago sa bahay na to. Simula nung dumating ka, mas naging malapit si Thea sa mga tao. Si Sir Rafael, mas madalas nang ngumiti. Kami, hindi na kami masyadong nag-aaway. Parang bigla kang naging ilaw sa bahay na ito." Napaluwa si Clarice sa narinig. Hindi niya kailanman naisip na sa simpleng presensya niya
sa mga tahimik niyang pagkilos, ay may nababago siyang mas malaki pa pala sa kanyang inaakala. Kinabukasan, habang nagtuturo siya kay Thea sa maliit na silid sa likod ng veranda, pumasok si Rafael. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at pantalon, isang bihirang itsura para sa CEO. "Ano pong ginagawa niyo rito, sir?" tanong ni Clarice habang hawak ang coloring book. "Wala lang, gusto ko lang manood kay Thea. Pwede ba?" "Siyempre po. Gusto niyo pong maupo rito?" Tumabi si Rafael sa isang maliit na upuan sa gilid ng silid. Tahimik siyang nanood habang masayang kinukulay ni Thea ang larawan ng isang puno. Habang pinagmamasdan niya ang anak ng kanyang kapatid na ngayon ay masiglang tumatawa, tila may gumaan sa kanyang dibdib. "Clarice," tawag ni Rafael pagkatapos ng ilang minuto. "Salamat," napalingon si Clarice. "Po, salamat dahil simula nung dumating ka, parang unti-unti akong bumabalik sa sarili ko. Hindi man nabiperpekto, pero ngayon lang ulit ako nakakaramdam ng kapayapaan sa loob ng bahay." Napangiti si Clarice. "Sir, ako po dapat ang magpasalamat kasi kahit minsan hindi niyo po ako kinanggal, kahit na parang sakit lang ako ng ulo noong una." Umiling si Rafael. "Mali ka, ikaw ang nagpagaan ng lahat." Habang lumalalim ang gabi, ang mga kasambahay ay mas naging mapayapa, mas naging organisado. Wala na ang dating sumbatan, wala na rin ang lantaran ng intriga. Maging si Marites, na dating palaban at mapanira, ay napansin nilang mas tahimik na at tila nagbabago ng pakikitungo. Isang gabi, habang naghahain si Clarice ng kape para sa mga tauhan sa kusina, lumapit si Marites sa kanya. "Clarice, bungad nito, pasensya ka na ha. Masyado akong naging masama sa iyo noon. Hindi kita binigyan ng pagkakataong mapatunayan ang sarili mo." "Ma'am Marites, wag niyo na pong intindihin yon. Naiintindihan ko po. Hindi madali ang biglang magkaroon ng bagong kasama. Hindi lang yon. Siguro kasi natakot ako. Natakot akong mawalan ng lugar dito sa bahay. Pero mali ako. Kasi ang totoo, ikaw ang naging dahilan kung bakit mas naging masaya ang lahat." Nagkatitigan sila at sa wakas, nagtawanan. Simula noon, naging totoo na ang tinatawag ni Rafael na pamilya sa loob ng bahay. At si Clarice na dating isa lamang tahimik na tauhan ay hindi na lang basta maid. Isa na siyang haligi sa bagong pundasyon ng isang tahanang matagal nang nawalan ng init. At habang ang lahat ay natututo ng tumanggap, magmahal at magpatawad, unti-unti ring nagsisimula ang bagong kabanata ng mansyon ni Rafael sa Maniego. Isa kung saan ang respeto ay hindi batay sa estado, kundi sa kabutihang walang hinihinging kapalit. Isa kung saan ang isang dalagang minsang pinagsarhan ng mundo ay ngayon bahagi na ng mundong kanyang binago. Hindi pa man natatapos ang unti-unting pag-aayos ng mansyon at pagbuo ng panibagong samahan. Isang balita ang biglaang yumanig sa katahimikan ng bahay sa Maniego. Isang umaga, habang abala ang lahat sa paghahanda ng agahan, isang puting luxury car ang huminto sa tapat ng gate. Mabilis na bumaba ang driver at binuksan ang pinto sa likod at mula roon, bumungad ang isang babaeng elegante, maputi at matangkad na ang presensya pa lang ay nagdadala na ng tensyon. Si Bianca, ang babaeng matagal nang iniiwasan ng mga tauhan at higit sa lahat ng mismong si Rafael. "Jenny, sino yung babaeng yun? Ang ganda, pero parang masungit," bulong ni Clarice habang nagsusungkit ng tinapay. "Naku Clarice, siya ang ex-fiancé ni Sir Rafael. Balitang-balita noon, halos ikasal na sila, pero nagkahiwalay dahil basta hindi maganda," sagot ni Jenny na may halong kabang di maipaliwanag. Pagpasok ni Bianca sa loob ng mansyon, tila bumalik ang lamig na matagal nang nawala. Nakasuot siya ng mamahaling damit at sapatos, may pulang lipstick at malakas ang pabango. Tuwid ang likod habang nilalakad ang malapad na hallway na tila pag-aari pa rin niya ang buong bahay. "Rafael!" Malakas ang boses na tumawag kay Rafael na noon ay nasa sala at may kausap sa telepono. Napalingon si Rafael. Nagdadalawang isip siyang lumapit ngunit pinili niyang panatilihing mahinahon ang tono. "Bianca, anong ginagawa mo rito?
Matiim ang titig ni Bianca. Hindi mo ba ako na-miss? Halos 5 taon na, Rafael. At narinig ko, parang may bago kang pamilya dito ah. Napansin ni Bianca si Clarice sa gilid ng pinto. Tila napako sa kinatatayuan sa kaba at pagtataka. Sinalubong ni Doña Beatriz si Bianca at mainit na nyakap. Ay hiha, buti naman at bumalik ka. Hayaan mo, dito ka muna sa guest room. Maluwag ang bahay natin ngayon. Napangiti si Bianca, ngunit may halong pagmamataas sa mga mata. Thank you, tita. I'm sure I'll enjoy my stay. Parang ang dami nang nagbago dito, lalo na ang mga mukha ng mga tauhan. Dumiretso siya sa guest room at mula noon, tila laging may nakatingin kay Clarice sa bawat sulok ng mansyon. Sa mga sumunod na araw, palaging sinasamahan ni Bianca si Rafael kapag may bisita o business call. Ipinapakilala niyang muli ang sarili bilang close friend of the family. At hindi nagtagal ay pinapansin ng ibang tauhan ang paglamig ng trato niya kay Clarice. Minsan, habang nag-aayos si Clarice ng bulaklak sa veranda, biglang lumapit si Bianca at tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa. So, ikaw pala ang pinagkakatiwalaan ngayon dito. Clarice, right? Opo, Ma'am Bianca. Alam mo ba, Clarice? Dati ako ang gumagawa ng mga ganyang gawain dito. Pero ngayon, mukhang ikaw na ang paborito, ha? May bahid ng paghamak ang kanyang tinig. Hindi nagpatinag si Clarice. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Numiti si Bianca, ngunit malamig. Just make sure na hanggang trabaho lang, ha? Alam mo naman ang mundo natin dito. Mabilis ang siklo, mabilis din ang palitan ng mga tao. Mula noon, naging tahimik si Clarice tuwing nandoon si Bianca. Napansin ni Thea na hindi na ganun kagaan ang loob ni Clarice at isang gabi nilapitan siya ng bata habang nagkukulay sila ng drawing book. Ate Clarice, bakit po parang hindi ka masaya kapag andyan si Tita Bianca? Pinilit ngumiti ni Clarice. Hindi naman, Thea. Minsan lang, may mga taong nahihirapan tayong pakisamahan. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na tayo magiging mabait. Tama ka, pero sana ikaw pa rin ang laging kasama ko. Palagi Thea, huwag kang mag-alala. Isang gabi habang abala ang mga tauhan sa kusina, kinausap ni Bianca ang ilang maid, kabilang si Marites at Linda. Alam niyo ba, noong panahon ko, hindi uso ang pakikialam ng maid sa mga personal na buhay ng amo. Ngayon, balita ko si Clarice ang parang boss dito ah. Nagkatinginan sina Marites at Linda. Magaling naman po talaga siya, ma'am. Tahimik, masipag, mabait kay Thea. Ngumiti si Bianca ng pilit. Sana lang ay hindi niya gamitin ang kabaitan niya para makaanat dito. Alam niyo naman, minsan ang mabait, yun ang may tinatagong lihim. Lumipas ang ilang araw at patuloy ang paninira ni Bianca kay Clarice. Lahat ng tao sa bahay ay tila may agam-agam. Ayaw magkamali, ayaw sumobra ng ngiti, ayaw masyadong mapalapit sa dalaga. Si Clarice sa kabila ng lahat ay pilit na nagpapakatatag. Isang umaga, kinabahan ng lahat nang makitang kasama ni Rafael si Bianca sa table sa breakfast. Masaya silang nag-uusap, nagtatawanan. Tila ba bumalik ang dating relasyon. Pagkaalis ni Rafael, lumapit si Bianca kay Clarice. You know what, Clarice? In this house, everyone can be replaced. Lalo na ang mga katulad mo. Kaya kung ako sa'yo, huwag kang masyadong kakapit. Napalunok si Clarice, ngunit matatag ang kanyang sagot. Minsan po, hindi natin hawak kung kailan tayo mawawala o kailan tayo mapapalitan. Pero habang nariyan pa ang pagkakataon, gagawin ko ang lahat para maging tapat at marangal. Hindi nagustuhan ni Bianca ang sagot. Ngunit bago pa siya makasagot pabalik, biglang sumulpot si Thea at mahigpit na yumakap kay Clarice. Si Ate Clarice lang po ang best friend ko dito. Napatitig si Bianca sa bata, hindi alam kung paano makikitungo. Napansin ni Rafael ang tagpo mula sa malayo at bahagyang ngumiti. Sa mga sumunod na araw, bagamat patuloy ang paninira ni Bianca, mas maraming tauhan ang nanatiling loyal kay Clarice, lalo na si Thea at si Mang Rene. Dahil dito, unti-unting nawawalan ng lakas ang boses ng paninira. Kahit anong pilit na pasikatin ni Bianca ang sariling pangalan, mas nangingibabaw ang kabaitan,
tiyaga at simpleng pamumuhay ni Clarice. Hindi siya sumasabay sa gulo. Ang tanging sagot niya sa lahat ng panlalait ay tahimik na serbisyo at matibay na prinsipyo. Habang lumalalim ang gabi, ramdam ni Clarice na may paparating na mas mabigat na pagsubok. Ngunit alam niyang sa tulong ng mga kaibigan at ng tunay na pamilya na nahanap niya sa mansyon, hindi siya kailanman mag-iisa. Sa bawat ngiti ni Thea, sa bawat salita ni Mang Rene, at sa bawat pagtingin ni Rafael, muling bumabalik ang lakas ng loob na minsang naglaho dahil sa paninira at takot. Ngunit ang pinakamalaking laban ay paparating pa. Isang hamon na magpapatingkad sa kulay ng pagkatao ni Clarice at maglalantad ng tunay na muka ng bawat tao sa loob ng mansyon. Lumipas ang ilang araw na tila mabigat ang hangin sa mansyon. Bagamat unti-unti nang natututunan ng mga tauhan na huwag padadala sa paninira ni Bianca, may ilan pa ring natatakot na baka totoo ang kanyang mga parinig. Na si Clarice ay isang ambisyosang maid lang na gustong makaangat. Lalo na't hindi lang basta dating kasintahan si Bianca, kundi kilalang-kilala sa lipunan at minsang halos ikasal kay Rafael. Isang hapon, habang nag-aayos ng flower arrangement sa sala si Clarice, nilapitan siya ni Marites. Sa totoo lang, matagal na siyang hindi nakikipag-usap sa senior maid na ito matapos ang kanilang pagkakaayos. Ngunit ngayon, naroon ang tensyon sa pag-ian nila. Clarice, mag-ingat ka kay Ma'am Bianca. Bulong nito habang nagliligpit ng vase. Basta, alam ko kung gaano siya katalino. Kung anong galit niya noon, doble na yata ngayon. Numiti si Clarice. Bahagyang nilingon si Marites. Salamat po. Alam ko pong mahirap siya pakisamahan. Pero hindi ko po balak makipag-away kanino man. Basta, huwag kang masyadong magpapadala sa mga sinasabi niya. Mas marami nang napalitan dito bago ka dumating. Hindi na sumagot si Clarice. Pinilit niyang baliwalain ang nararamdaman. Pero hindi niya maalis ang kaba habang pinagmamasdan si Bianca na masinsinang nagmamasid sa kanya tuwing sila'y magkasalubong. Kinabukasan, nagkaroon ng malaking pagbabago sa takbo ng mga araw sa mansyon. Nagsimula ito nang biglang mag-ingay si Bianca sa sala. Hinahanap ang nawawalang mamahaling alahas na suot niya nang dumating siya mula sa isang party. Nasaan ang diamond earrings ko? Pasigaw niyang tanong habang galit na galit at umiiyak. Huling suot ko to kagabi. Ngayon wala na. Agad na nagtawag ng lahat ng maid si Denise at pinapunta sa sala. Lahat tayo dito maghahanap. Walang aalis hanggat hindi nahanap ang hikaw ni Ma'am Bianca. Habang nagkakagulo, lumapit si Bianca kay Rafael na noon ay nasa opisina. Rafael, please. Hindi lang basta mamahaling hikaw yun. Alaala yun ng lola ko sa Spain. Ipinamamana sa akin. Pakitulong naman na imbestigahan ang mga maid mo. Napabuntong hininga si Rafael. Sige, Bianca. Pero sana, huwag mong agad husgahan ang mga tao rito. Ilang sandali pa, dumating ang security team at magsagawa ng mabilis na inspeksyon sa bawat kwarto ng maid. Tahimik lang si Clarice habang hinahalughog ang kanyang aparador. Wala siyang itinatago. Ngunit hindi pa rin niya mapigilan ang kaba. Hindi dahil guilty siya, kundi dahil alam niyang posibleng gamitin ng iba ang sitwasyon laban sa kanya. Pagkatapos ng ilang oras, walang nakita sa mga gamit ni Clarice o ng ibang maid. Ngunit hindi tumigil si Bianca. Sana lang hindi niya na itago sa labas. Tingnan ninyo ang CCTV. Agad na pina-access ni Rafael ang mga kamera. Habang binabalikan ang footage mula kagabi, napansin ng guard na si Bianca mismo ang lumabas ng gate kasama ang kaibigan niyang si Stella. Hawak ang maliit na pouch na tila may laman. Kitang-kita rin kung paano ito umalis ng mansyon bandang alas 11 ng gabi. Napatingin si Denise kay Bianca. Ma'am, kayo po ang may hawak ng pouch niyo nang umalis kayo kagabi. Mabilis na napula ang mukha ni Bianca. Hindi. Baka naibalik ko na dito bago ako umakyat. Ngunit mabilis na kinuha ni Rafael ang cellphone at tinawagan ang kaibigan si Stella. Stella, nakuha mo bang earrings ni Bianca kagabi? Sa kabilang linya, narinig ng lahat ang sagot. Oo Rafael, binigay sa akin ni Bianca. Sabi niya ipasuri kung genuine diamonds. Babalik ko bukas. Tahimik ang buong mansyon. Si Bianca ay hindi makapagsalita.
Kitang-kita sa CCTV at sa sariling kaibigan niya na hindi nawala ang alahas. Bagkus, siya pa ang nag-utos na dalhin iyon. Lumapit si Rafael kay Clarice, na noon ay tahimik lang sa isang gilid. Clarice, humihingi ako ng paumanhin. Hindi kita dapat pinagdudahan, kahit hindi mo maramdaman. Alam ko kung gaano ka katapat at kaingat. Lumapit din si Thea at mahigpit siyang niyakap. Tingnan niyo, walang ginawang masama si Ate Clarice. Napaluha si Clarice, hindi dahil sa galit, kundi sa pagod at bigat na nabunutan ng tinik. Sa huling gabi ng insidente, lumapit si Bianca kay Rafael habang nag-iimpake ng gamit. Aalis ka na? Malamig na tanong ni Rafael. Hindi sumagot si Bianca. Sa halip, lumapit kay Clarice, bahagyang tumango at lumabas ng bahay na parang walang nangyari. Pag-alis ni Bianca, isang malamig na katahimikan ang bumalot sa buong mansyon. Ngunit sa likod nito, may kakaibang katahimikan, ang uri ng kapayapaang dulot ng katotohanan. Ang uri ng lakas na natutunan ni Clarice mula sa paulit-ulit na pagsubok. Ang uri ng respeto na natutunan ng lahat dahil sa katapatan at tapang ng dalagang minsan ay pinagdudahan, pero kailanman ay hindi natalo ng kasinungalingan. Makalipas ang ilang araw, mula nang tuluyang umalis si Bianca sa mansyon, unti-unti nang bumalik sa dating katahimikan ang buong bahay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang dating tahimik na puno ng tensyon at pangamba. Sa halip, ito'y naging tahanang ramdam, ang magaan na hangin. Bawat kasambahay ay tila may ngiti, at si Clarice ay tila hindi na lang basta kasambahay, kundi isang haligi ng pagbabago. Isang araw, pinatawag ni Rafael ang lahat ng staff sa living room. Si Tia, na ngayoy mas maulit at masayahin na, ay nakadikit kay Clarice, habang ang ibang maid naman ay mas palagay na rin ang loob. Marami akong gustong pasalamatan sa inyong lahat. Pamimula ni Rafael, hawak ang papel ng anunsyo. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa mga taong patuloy na naglilingkod ng tapat, pero gusto kong simulan ito sa pagbibigay ng maliit na pagkilala. Nagtawanan ang ilan, ngunit seryoso ang mukha ni Rafael. Simula ngayon, gusto kong bigyan ng bagong kwarto si Clarice sa ikalawang palapag, malapit sa silid ni Thea. Kailangan ng bata ng isang taong tunay niyang pinagkakatiwalaan. Napatingin ang lahat kay Clarice na tilang hindi makapaniwala. Sir, sobra-sobra na po ito. Mumiti si Rafael. Hindi yan utang na loob. Karapatan mo yan dahil sa lahat ng sakripisyo mo para kay Thea at sa bahay na ito. Gusto kong may tahimik at ligtas kang espasyo. At kung may kailanganan ka pa, sabihin mo lang. Nagpalakpakan ang mga kasambahay. Maging si Mang Rene ay napangiti ng malaki. Tamang-tama, matagal ko na rin gustong maipasa ang responsibilidad ko sa taong tunay na mapagkakatiwalaan. Bukod sa bagong kwarto, ipinagpatuloy ni Clarice ang pag-aaral sa gabi. Hindi niya inakala na kahit abala siya sa bahay, ay kaya niyang isabay ang kanyang pangarap na makatapos. Suportado siya ni Rafael na mismong nag-enroll sa kanya sa isang night class sa malapit na kolehiyo. Tuwing gabi, pagkatapos ng trabaho, tinuturuan ni Clarice si Thea ng simpleng household chores at homework. Naging mas magiliw ang bata, at tuwing may problema, si Clarice agad ang tinatakbuhan. Isang gabi, habang nililinis nila ang kitchen counter, yumakap si Thea mula sa likod. Ate Clarice, di ba hindi mo na ako iiwan? Napatingin si Clarice, hinaplos ang ulo ng bata. Hindi, Thea, habang kailangan mo ako, lagi akong nandito. At kahit lumaki ka na, aalalayan pa rin kita. Maging ang ibang kasambahay ay napansin ang pagbabago kay Thea. Si Mang Rene ay minsan nang nagbiro, parang ikaw na ang nanay ni Thea. Clarice, sa'yo siya mas nakikinig. Hindi lang sa loob ng bahay naramdaman ang pagbabago. Sa isang pagtitipon ng mga negosyante, ipinakilala ni Rafael si Clarice sa kanyang mga kaibigan sa negosyo. Si Clarice po ang naging malaking tulong sa pagbabago ng bahay ko. Hindi lang siya kasambahay, siya ang nagbigay ulit ng sigla at kaayusan dito. Nagulat si Clarice.
Hindi niya inasahan na mapapabilang siya sa ganitong klasing pagtitipon, ngunit pinili niyang maging simple at magalang. Maraming salamat po sa pagtanggap sa akin. Ginagawa ko lang po ang tungkulin ko. At kahit ano pong estado, basta't naglilingkod ng may puso, mahalaga pa rin po ang bawat isa. Pagkatapos ng meeting, nilapitan siya ng isa sa mga kaibigan ni Rafael. Clarice, napakapalad ng bahay na ito na ikaw ang napadpad dito. Hindi lahat ng pamilya nabibigyan ng ganyang klase ng tao. Naging inspirasyon si Clarice, hindi lamang sa bahay kundi sa mga kasambahay na noon ay takot lumaban para sa tama. Si Marites, na dating mapanira, ay naging tagapagtanggol pa ni Clarice kapag may bagong maid na nagrereklamo. Isang gabi, habang nanonood ng TV ang lahat sa sala, tinawag ni Rafael si Clarice. "Halika Clarice, umupo ka rito." Naupo siya sa tabi ni Rafael, habang si Thea ay nakaupo sa kabilang gilid. Tahimik ang lahat. "Alam mo Clarice," panimula ni Rafael, "hindi ko aakalaing darating ang panahon na makakaupo ako rito, kasama kayong dalawa, at hindi na ako makakaramdam ng lamig. Salamat sa iyo, hindi lang dahil binantayan mo si Thea, kundi dahil binigyan mo ako ng lakas na tanggapin ang mga bagay na hindi kong kayang kontrolin." Napaluha si Clarice. Hindi siya makapagsalita, ngunit ramdam niyang mula sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay na yon ay naabot na niya ang panibagong liwanag. Sa harap ng mga staff, pinuri ni Rafael si Clarice sa kanyang disiplina at kababaang loob. Hindi ito naging sanhi ng yabang, kundi mas naging dahilan upang lalo siyang hangaan at igalang. Sa halip na pagselosan, naging inspirasyon siya ng marami. Minsan, nilapitan siya ni Jenny. "Alam mo, Clarice, noong una akala ko sip-sip ka lang. Pero ngayon, naiintindihan ko na hindi mo kailanman hiningi ang kahit anong biyaya. Lahat ng ito galing sa totoo mong puso." Nagkayakap silang dalawa at muling naramdaman ni Clarice ang init ng isang pamilyang matagal niyang hinanap. At sa gabing iyon, habang mahimbing ang tulog ng lahat, nagpasalamat siya sa Diyos, hindi lang para sa lahat ng natamo niya, kundi sa mga taong tumulong, umintindi at nagbigay ng bagong direksyon sa kanyang buhay. Ang gantimpala ng katapatan ay hindi laging pera o ginhawa. Minsan, ito ay respeto, tiwala at pagmamahal. Ang mga bagay na hindi kailanman kayang bilhin ng kahit sinong mayaman o makapangyarihan. Habang patuloy ang mga araw, mas lalong naging maaliwalas ang pakiramdam sa mansyon ni Rafael. Ang bawat umaga ay sinasalubong ng masiglang tinig ni Thea na may baong mga bagong aralin mula kay Clarice. At ang gabi naman ay nagtatapos sa tawanan ng mga kasambahay sa sala, na tila ba ang dating malamig na bahay ay isang simpleng tahanan na lamang. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may nagbabagong damdamin si Rafael na hindi niya agad inamin, ni sa sarili man lang. Hindi na siya katulad ng dati na abala lamang sa trabaho, laging malayo ang isip, at halos hindi makausap kahit ng sariling ina. Unti-unti, parang lumalambot ang puso niyang dati puro hadlang, at ang sentro ng pagbabagong iyon ay ang tahimik na presensya ni Clarice. Isang gabi, habang naglilinis si Clarice sa kusina, narinig niyang bumukas ang pintuan ng sala. Sumilip siya at nakita si Rafael na tahimik na nanonood ng TV kasama si Thea. May kakaiba sa tagpong iyon. Si Rafael ay nakangiti habang pinupunasan ang bibig ng pamangkin matapos kumain ng ice cream. "Ate Clarice," sigaw ni Thea, "halika po dito, nood tayo ng cartoons." Napatingin si Rafael kay Clarice. Sa kanyang mga mata, may bakas ng pag-aalinlangan, ngunit puno ng paghimok. "Halika Clarice, minsan lang mangyari ito. Kumpleto tayo dito sa sala," wika ni Rafael. Mumiti si Clarice at naupo sa tabi nila. Tahimik siyang nanood, ngunit di maiwasang mapansin ang pagtingin ni Rafael. Hindi ito pagtitig na may kahulugan, kundi isang mahaba at malalim na sulyap ng paggalang at pasasalamat. Ilang araw ang lumipas. Dumating ang isang pagkakataon na masubok ang tunay na damdamin ni Rafael.
May business trip siya sa Cebu ng 3 araw. Ibinilin niya kay Clarice ang lahat tungkol kay Thea, pagkain, mga aralin. Pati ang paboritong teddy bear ng bata na hindi dapat mawala sa kama tuwing gabi. Clarice, ikaw na muna ang bahala dito. Alam kong kayang-kaya mo yan, bilin ni Rafael bago siya umalis. Walang problema sir, hindi ko po kayo bibiguin. Alam niyo namang mahal ko na rin po si Thea, parang sarili ko ng kapatid o anak. Nagtagumpay ang trip ni Rafael at nang makabalik siya, laking gulat niya sa pagbabago ng bahay. Mas nagiging masigla ang mga tauhan, mas malinis at organisado ang paligid, at si Thea mas masayahin at palangiti. Sir Rafael, tinuruan po ako ni Ate Clarice maghugas ng pinggan. Proud na kwento ng bata. Nagbiro si Rafael. Baka mapalitan na ako bilang boss dito ah. Mukhang kay Clarice na kayo mas sumusunod. Nagtawanan ang mga tauhan. Ngunit ang mga birong iyon, unti-unting naglalapit kay Rafael at Clarice. Hindi ito kagyat na romansa. Ito ay dahan-dahang pagtutuplas ng damdamin. Isang pagmumuling buhay ng usong matagal nang natutulog. Isang gabi, habang nagkakape si Clarice sa likod ng bahay, lumapit si Rafael. Hindi ka ba natutulog? Tanong nito. Medyo po. Gusto ko lang pong magpahinga at pagmasdan ng buwan. Sagot ni Clarice. Umupo si Rafael sa tabi niya. Kapwa sila tahimik ng ilang minuto. Hanggang sa nagsalita si Rafael. Alam mo Clarice, minsan naiisip ko, paano kaya kung hindi ka dumating dito? Siguro hanggang ngayon malamig pa rin ang bahay na to. Si Thea, siguro hindi pa rin bumabalik ang ngiti. At ako, baka hindi pa rin natututo paano maging totoo. Hindi agad nakasagot si Clarice. Ngunit sa mga salitang iyon, may lalim na ramdam niya. Sir, hindi ko po alam kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng nangyari. Pero ako po, nagpapasalamat. Dahil dito ko nahanap ang panibagong direksyon ng buhay ko. Hindi ko po hinihingi ang anumang higit sa pagkakaibigan at respeto. Masaya na po akong nakakatulong at bahagi ng tahanang ito. Tumango si Rafael, ngunit sa loob niya may bumubuo ng damdamin na hindi na niya maitago. Pinilit niyang ibaling sa ibang usapan. Clarice, kung sakali may pagkakataon kang abutin ang pangarap mo, ano ang gusto ming gawin? Nakangiti na sagot ni Clarice. Gusto ko pong makatapos ng pag-aaral. Siguro po, magtuturo ako sa mga batang hindi makapag-aral. O kaya, magbubukas ng maliit na negosyo, kahit karinderya lang. Hindi po ako nangangarap ng malaki, basta makatulong lang sa pamilya at sa mga batang tulad ni Tia. Napangiti si Rafael. Siguro panahon na para magpakatotoo ako sa sarili. Salamat Clarice, ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi pera o negosyo, kundi ang mga taong marunong magmahal at magpatawad. Lumalim pa ang gabi. Nang pumasok na si Clarice, natanaw niyang sumulyap si Rafael mula sa veranda. Mistulang may iniisip na malalim. Hindi niya batid, ngunit sa gabing iyon, may kakaibang saya at pananabik na nabuo sa puso ng CEO. Kinabukasan, naging usap-usapan ng mga tauhan ang lalim ng turing ni Rafael kay Clarice. May ilang nagsabing, mukhang nahuhulog na si Sir sa kanya. Ngunit si Clarice ay nanatiling mapagkumbaba. Sa tuwing tinutupso siya, mumingiti lang siya at nagbibirong, "Naku, trabaho lang po ang habol ko dito." Ngunit kahit ayaw man niyang aminin, unti-unti ring nadarama ni Clarice na iba ang saya niya tuwing naroroon si Rafael. Tuwing naririnig ang papuri nito at tuwing nararamdaman ang tiwala at malasakit. Sa isang family dinner, hinawakan ni Rafael ang kamay ni Clarice. Sa harap ng lahat, marahang sinabi, "Salamat, hindi ko to kaya kung wala ka." Napatingin ang lahat, ngunit ngayon, walang paninira o panlalait. Sa halip, may mga mata ng pagsuporta, mga titig na nagsasabing nararapat lamang na maramdaman ni Clarice ang halaga at pagmamalasakit na minsan ay ipinagkait sa kanya ng mundo. Sa gabing iyon, habang natutulog si Clarice, may kakaibang kapayapaan at saya sa kanyang dibdib. Hindi niya batid ang hinaharap, ngunit ngayon pa lang, ramdam niya na sa wakas,
Bahagi na siya ng isang tunay na pamilya. At marahil, simula na rin ng pagtibok ng dalawang pusong parehong sugatan, ngunit naghilom sa pamamagitan ng pag-unawa at pagmamalasakit. Matapos ang mga gabing puno ng pagmumuni-muni at payapang kwentuhan, akala ni Clarice ay tuloy-tuloy na ang pagiging maaliwalas ng mga araw sa mansyon. Ngunit tulad ng dati, ang buhay ay marunong magdala ng panibagong unos, lalo na sa mga panahong tila nakaluluwag na ang lahat. Isang tanghali, sa kalagitnaan ng pagtuturo ni Clarice kay Thea ng multiplication, biglang nagring ang telepono sa study ni Rafael. Isang urgent call mula sa board of directors ng kanyang kumpanya. Agad siyang nagpaalam at sumakay ng kotse pa Makati. Nag-iiwan ng pangakong babalik siya bago maghapunan. Sa loob ng bahay, nagtaka ang mga tauhan. Bihira na kasing makita si Rafael na tarantang-taranta at lalong bihira siyang umalis ng walang detalyadong bilin. Ilang oras lang ang lumipas. Umuwi na si Denise, ang assistant ni Rafael. Dala ang balitang lahat ay dapat magtipid. May problema raw po sa kumpanya, Clarice. Bulong ni Jenny habang nililinis nila ang kwarto ni Thea. Baka raw malugi. Baka tanggalin na lahat ng bonus natin. Ayos lang, Jenny. Sagot ni Clarice, bagamat ramdamang kaba. Sanay naman tayong magtipid at hindi natin hawak ang lahat ng bagay. Basta magtulungan tayo. Kinagabihan, umuwi si Rafael na halatang pagod at balisa. Tinipon niya ang lahat ng staff sa sala. Alam kong nag-aalala kayo. Panimula niya. Pero kailangan nating magsakripisyo. Hanggat maaari, walang masisira o masasayang na pagkain at iwasan ang magpaluto ng labis. Pansamantala ring ititigil ang mga unnecessary expenses kahit birthday o selebrasyon, simple lang muna tayo. Kung kailangan, magbenta tayo ng mga lumang gamit na hindi naman na kailangan dito sa bahay. Uunahin natin ang essentials. Tahimik ang lahat. May ilan na parang naiiyak. Ngunit si Clarice ang unang nagsalita. Sir, wag po kayong mag-alala. Marami pong paraan para magtipid at makaraos. Hindi po kailangan ng marangyang hapag para maging masaya ang pamilya. Napatingin si Rafael kay Clarice at kahit puno ng lungkot ang kanyang mukha, ramdam niyang gumagaan ang pasanin dahil sa tapang at tiwala ng dalaga. Mula noon, si Clarice ang nanguna sa pagbabudget ng mga pagkain. Gumawa siya ng listahan ng mga pwedeng ipamigay o ibenta, mga lumang appliances, gamit sa bodega, at maging mga damit na hindi na sinusuot. Pinili niyang maging praktikal. Nag-organisa siya ng mini garage sale sa mismong bakuran ng mansyon. Kahit ang ilang kapitbahay na dati ay tila mailap, lumapit at bumili. Sa kusina, nagpaturo si Clarice kay Mang Rene kung paano gawing masarap ang simpleng rekado. Natutong magluto ng lumpiang gulay si Jenny gamit ang natirang repolyo at carrots. Si Thea, natutong tumulong maghugas ng pinggan at magtupi ng mga tuwalya. Clarice, hindi ko inafalang magiging posible ang lahat ng to, sabay ngiti ni Denise. Dati laging magarbo ang kainan dito. Ngayon, parang mas masaya pa tayo kahit simpleng pagkain lang. Napangiti si Clarice. Masarap po ang pagkain kapag sabay-sabay at lalong masarap kapag walang nagsasayang. Isang araw, nagulat si Rafael nang makitang nakatipid na ng halos kalahati ang gastos sa loob lamang ng isang linggo. Hindi lang dahil sa pagtipid, kundi dahil sa maayos na sistema at tapang ng bawat isa. Ngunit ang pinakamahalaga, nakita niya na kahit may krisis, walang umalis sa mga staff. Walang nagreklamo at lahat nagkaisa. Sa gitna ng pagsubok, mas naging malapit sila sa isa't isa. Maging si Thea ay mas naging mapagkumbaba. Ate Clarice, ang saya po pala ng ganito. Nagkakaisa tayo kahit hindi magarbo. Sa isa sa mga gabing iyon, nilapitan ni Rafael si Clarice sa kusina habang nagbabalot siya ng tinapay para sa almusal. Clarice, gusto kong magpasalamat. Ikaw ang nagpatibay ng loob namin. Hindi mo lang nilinis ang bahay ko. Nilinis mo rin ang pananaw ko. Ngumiti si Clarice sabay tawa. Sir, kaya nga po ako nandito. Kung di tayo magtutulungan, sino pa? Ngayon ko lang nakita ang tunay na halaga ng mga taong hindi umaalis sa gitna ng unos. Seryosong wika ni Rafael.
Hindi ko alam kung paano ko babawiin ang lahat ng ginawa mo. Pero sana, itagpatuloy mo lang ang pagiging ikaw. Naiyak si Clarice, hindi dahil sa bigat ng problema, kundi sa kakaibang ligayang nadarama sa respeto at pagtitiwala na sa kanya ibinibigay. Ang dating takot na mawalan ng trabaho o mapalitan ay napalitan na ng tiwala na bahagi na siya ng pamilya, hindi lang ng mansyon. Sa mga susunod na linggo, dahan-dahang nakabawi ang kumpanya ni Rafael. Hindi dahil sa milagro, kundi sa tulong ng mga taong marunong mag-adjust at magtulungan. Naging balita pa sa barangay ang garage sale ng mansion, kung saan kahit mga may kaya ay natutong bumili ng second-hand items. Minsan, tinanong ni Marites si Clarice, "Hindi ka ba napapagod? Lahat na yata ng problema, ikaw ang sumasalo." Ngumiti si Clarice, sabay yakap kay Fia. "Sanay na po akong lumaban. Hindi ko po kayang magreklamo habang may bata pang umaasa." Napatango si Marites. "Saludo ako sa iyo, Clarice. Salamat at dumating ka sa bahay na to." Dumating ang araw na formal nang inanunsyo ni Rafael sa staff. Nakabawi na ang kumpanya. Hindi tayo magtatanggal ng tauhan. Lahat ay mananatili. At higit sa lahat, magpapatuloy ang scholarship program natin para kay Clarice. Palakpakan at iyakan ang namayani. Si Thea ay napatalon sa tuwa at niyakap si Clarice ng mahigpit. "Thank you, Ate Clarice. Hindi kita papayagang umalis dito kahit kailan." Nag-ikot si Rafael ng tingin sa lahat at marahang tumango. "Salamat sa inyong lahat, pero lalong salamat sa iyo, Clarice. Iba ka. Ibang klasing lakas ang dinala mo rito. Ibang klasing pamilya ang nabuo mo sa bahay na ito." Sa gitna ng simpleng selebrasyon, nagyakapan ng lahat. Ramdam ang halaga ng pagsasama, ng pagdadamayan, at ng tunay na malasakit na higit pa sa anumang luho o karangyaan. Sa huling gabing iyon, tahimik na nagdasal si Clarice sa tabi ng pintana ng kanyang bagong kwarto. "Salamat po, Panginoon. Hindi man madali ang buhay, pero ang bawat pagsubok pala ay may kapalit na liwanag. Basta hindi ka sumusuko, basta lagi kang totoo at may puso. Sa dulo ng bawat bagyo, sa dulo ng bawat takot at paghihirap, si Clarice ay nananatiling matatag. At sa bawat araw na dumarating, mas lumalalim ang ugnayan ng bagong pamilya sa mansyon. Mas matibay, mas totoo at mas tunay kaysa dati. Dumaan pa ang mga buwan at sa bawat araw na lumilipas, mas lalo pang tumibay ang samahan ng mga tao sa mansyon ni Rafael. Hindi na ito ang bahay na minsang napuno ng inggit, panimira at malamig na katahimikan. Sa halip, ito'y naging tunay na tahanan, punong-puno ng buhay, pagtutulungan at malasakit. Isang simula na hindi na batay sa nakaraan, kundi sa kabutihang pinagsaluhan. Isang Sabado ng umaga, nagtipon ang buong staff sa hardin. Doon ay may inihandang simpleng salo-salo para kay Clarice, isang sorpresang handog ng lahat bilang pasasalamat sa kanyang kabutihan. May mga pansit at tinapay at may nakasabit pang kartulinang may nakasulat, "Salamat, Clarice, bida ng bahay na ito." Natulala si Clarice nang makita iyon. Hindi siya sanay sa atensyon, pero naramdaman niyang totoo ang kasiyahan ng lahat. "Bakit niyo po ako pina-surprise?" Natatawang tanong niya, nangingilid ang luha. Si Jenny, may hawak na bouquet ng bulaklak, ang sumagot, "Dahil hindi lang ikaw ang naging ilaw ng mansyon, kundi naging gabay din sa amin. Hindi ka lang naglinis, hindi lang nagturo kay Fea. Ikaw ang nagbigay ng pag-asa sa bawat isa." Niyakap siya ng grupo. Pati si Mang Rene ay napatango ng may luha sa mata. "Sana, Clarice, manatili kang totoo. Sa'yo ko nakita ulit ang dahilan kung bakit ako nagtagal dito." Laking gulat ni Clarice nang lumapit si Doña Beatriz na noon ay bihirang magpakita ng emosyon sa mga kasambahay. Tahimik niya itong tinapik sa balikat at bumulong, "Ipinagmamalaki kita, Clarice. Mas mabuti ka pa sa ibang taong kilala ko na pinalaki ko mismo." "Salamat po, ma'am," sagot ni Clarice. Sabay yakap sa matandang, noon ay tila naging mas malambing na. Sa gitna ng kasiyahan, naroon si Rafael na nakatanaw lamang sa likod. Nilapitan siya ni Denise. "Sir,
Ngayon lang kita nakitang ganyan. Tila ba ang daming nabago sa inyo? Napangiti si Rafael. Baka nga, Denise. Sabi nila, minsan isang tao lang ang kailangan para mabago ang mundo mo. Sa kaso ko, isang simpleng maid lang palang kailangan. Hindi niya namalayan na naroroon na si Clarice sa tabi niya. Sir Rafael, salamat po sa lahat ng pagkakataon. Nagkatinginan sila. Sa mga mata ni Clarice, may paggalang at lalim. Kay Rafael naman, may kakaibang pagtingin. Hindi lang bilang amo, kundi bilang isang taong nagising muli ang puso. Clarice, alam mo, hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan ng sapat. Ikaw ang dahilan kung bakit muling nabuo ang bahay na ito at siguro pati ang buhay ko. Namula si Clarice. Hindi ko po akalain na mangyayari lahat ng to. Sa simula po, gusto ko lang makaipon para sa kapatid ko. Pero dito ko nahanap ang tahanan. Basta't nandito ka, ikaw ang tahanan namin, sabi ni Rafael na may tinig na puno ng emosyon. Isang gabi, habang nagkakape sila ni Rafael sa veranda, napag-usapan nila ang mga plano sa hinaharap. Clarice, kapag natapos mo na ang pag-aaral mo, anong balak mo? Mananatili ka pa ba rito? Napangiti si Clarice saglit na nag-isip. Alam mo sir, dati ang pangarap ko lang ay makalabas sa kahirapan. Pero ngayon, parang hindi ko na kayang iwan ang bahay na ito. Kung papayag kayo, gusto kong tumulong pa, hindi lang kay Thea, kundi sa lahat ng bata sa barangay. Siguro pwede akong magtayo ng maliit na tutorial center dito mismo sa mansyon. Tunay ngang malaki ang pangarap mo, Clarice. Gagawin ko ang lahat para matulungan ka. At sana, hindi lang para sa kanila, kundi para sa ating lahat. Kasabay ng usapan nilang iyon, naroon si Thea na nakikinig sa gilid. Ate Clarice, kapag teacher ka na, ako ang unang estudyante mo ha? Tumawa silang lahat. Ang dating malungkot na bata naipuno na ng sigla at pag-asa. Lumipas ang mga linggo, tuloy-tuloy ang pagbabago. Si Rafael ay naging mas aktibo sa community projects, nag-donate ng gamit sa public school, at isinama si Clarice bilang coordinator. Ang staff ay nagtatag ng maliit na savings group. Natutong mag-invest sa tamang paraan at nagkaroon ng mga livelihood seminar na si Clarice mismo ang nagpasimuno. Isang araw, dumating ang balita na si Jomar, kapatid ni Clarice, ay nakatapos na rin ng high school bilang isang honor student. Ipinagdiwang nila ito sa mansyon at sa unang pagkakataon, si Jomar at Clarice ay muling nagyakap, walang dala kundi pasasalamat. Salamat ate dahil sa'yo, may pangarap na rin akong abutin, sabi ni Jomar. Sa gabing iyon, nagdasal si Clarice sa tabi ng bintana. Hindi na siya humingi ng mas marami. Ang laman ng kanyang panalangin ay pasasalamat sa buhay na puno ng pagsubok, ngunit mas pinalalim ng kabutihan, katapatan at malasakit na mga taong nakapaligid sa kanya. Minsan, nagtanong si Jenny habang naglilinis sila ng silid ni Thea. Clarice, natupad na ba ang pangarap mo? Ngumiti si Clarice at sumagot. Siguro, higit pa sa lahat ng pinangarap ko. Dahil ngayon, alam ko na, ang tunay na tahanan ay hindi ang lugar kung saan ka ipinanganak, kundi ang lugar kung saan minahal ka, pinaniwalaan at tinulungan kang bumangon. At sa paglipas ng panahon, walang nakalimot sa istorya ng isang dalagang maid na, sa kabila ng kahirapan at pangungutya, ay naging dahilan ng pagbabago. Hindi lang ng isang pamilya, kundi ng isang buong tahanan, isang matinong wakas. Tulad ng pangako ng umaga, tulad ng simula ng panibagong pag-asa.